Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 608 hanggang 14. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa pag-asa sa mga pandaman ng aking espiritual na lakas, ang kasalukuyang ice concept ni Nympha ay dapat na isang intermediate concept. At saka, ito ay nasa lesser sa ikapitong antas o mas mataas. Sa pag-asa sa habang buhay na halaga ng karanasan ng Rebirth Martial Emperor, malabong mahinuhan ni Alvin ang antas ng ice concept na pinagkadalubhasaan ni Nympha. Ang ikapitong antas ng intermediate concept ay katumbas ng lakas ng 80 sinaunang may sungay na dragon. Ang lakas ni Nympha ay labis na nakakabigla kay Alvin nang batay lamang sa lakas mula sa kanyang konsepto at hindi sa kanyang paglilinang. Pagkatapos niyang bumalik sa katinoan, si Alvin ay hindi nagpatuloy sa paglilinang, ngunit sa halip ay kinuha ang maliit na gintong daga mula sa ilalim ng kanyang manggas at hinawakan siya sa kanyang kamay. Ang maliit na batang ito ay talagang naglilinang din. Habang tinitingnan niya ang maliit na gintong daga na nakapatong sa kanyang kamay nang hindi gumagalaw, umiling si Alvin at ngumiti. Para kay Alvin, ang paghahanap muli ng maliit na gintong mouse ay walang alinlangan na isang napakasayang bagay. Ang naging dahilan ng pagkagulat ni Alvin ay ang maliit na gintong daga ay nakalusot sa void initiation stage, at hindi lang iyon, naintindihan pa niya ang second level lightning concept. Matapos niyang maibaba ng bahagya ang maliit na gintong daga, tumayo si Alvin at lumapit upang tumayo sa balikat ng three-eyed flame tiger bago tumingin sa unahan. Sa unahan nila ay malalawak na lupain at sa likod ng malawak na lupaing ito, malabo na nakikita ni Alvin ang mga bakas ng hindi mahahalata na asul na napakalayo sa kinaroroonan niya ngayon. Yan ang Aqua Domain. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Pagkalipas ng ilang araw, tiningnan ni Alvin ang asul na kulay na palapit ng palapit, at sa wakas ay nakumpirma niya ito. Ito talaga ang Aqua Domain. Ang dagat sa di kalayuan ay halos sumanib sa asul na kalangitan. Sa kasabihan, parehong dagat at langit ay may parehong kulay, ito marahil ay nagsasalita ng tanawin sa harap ng aking mga mata. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Lumipas ang panibagong araw at gabi. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na nakatayo sa balikat ng three-eyed flame tiger ang mga alon ng simoy ng hangin sa dagat, at nasa loob nito ang bakas ng amoy ng dagat na pinaghalo sa loob. Ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng dagat mula nang dumating ako sa mundong ito. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso habang nakatingin sa walang hangganang dagat na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Ang buong Cloud Continent ay nasa loob ng walang hangganang Aqua Domain, at ito ay isang bagay na nalaman ni Alvin mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Maging ang Rebirth Martial Emperor sa kanyang kapanahunan ay hindi nang ahas na tuklasin ng malalim sa walang hangganang Aqua Domain. Walang nakakaalam kung ano ang nasa kabilang panig ng Aqua Domain. Marahil ito ay ang walang hangganang Aqua Domain sa kabilang panig, o marahil ito ay isa pang kontinente, o marahil ito ay naglalaman ng mga panganib na kahit ang mga eksperto sa Martial Emperor stage ay hindi makayanan. Hindi nagtagal, nakita ni Alvin ang mga Jade Sword na pumasok sa kalangitan sa itaas ng Aqua Domain at pumasok sa Aqua Domain. Ang Sword Monarch's treasure na iyon ay hindi magiging malalim sa Aqua Domain, di ba? Samantala, may hindi napigil ang mapasigaw sa mahinang boses. Ang mga Jade Sword ay tumigil na. Biglang may sumigaw sa pagkagulat, at nakuha nito ang atensyon ng lahat. Tumingin si Alvin at nakita na ang mga Jade Sword na umaasenso sa lahat ay huminto sa malayong kalangitan. Samantala, tumigil din ang three-eyed flame tiger. Agad na nagising si Nympha at ang maliit na gintong daga na tahimik na naglilinang sa likod ng three-eyed flame tiger. Squeak squeak! Kinusot ng maliit na gintong mouse ang kanyang malabo na mga mata bago nag-transform sa isang gintong liwanag na kumislap sa balikat ni Alvin, at pagkatapos ay pinalaki niya ang eksena sa kanyang harapan ng may interes. Nakarating na tayo. Dumating din si Nympha sa tabi ni Alvin, at tumingin siya sa Jade Sword sa langit kasama si Alvin. Ang Jade Sword ay tumigil doon at walang tigil na umikot habang ang mga hibla ng isang kulay ng Jade na glow ay suffused out. His. Samantala,
Ang dalawang maliliit na sawa ay nag-drill out mula sa ilalim ng manggas ni Nympha, at sila ay pumitik ng kanilang mga dila at sila ay nasa mataas na espiritu. Biglang gumalaw ang mga Jade Sword. Swish! Isang Jade Light ang dumaan at ang Jade Sword ay tumago sa tahimik na dagat. Kasabay ng pagpasok ng Jade Sword sa dagat, ang kalmadong ibabaw ng dagat ay umuuga, na nagiging bilog ng sunod-sunod na mga alon na umaalon palabas, at sa ilalim ng nakakapasong araw, ito ay tila kumikinang. Big Guy, bumaba na tayo. Tandaan mong gamitin ang origin energy mo para protektahan kami. Nagsalita si Nympha nang walang pakialam. Tumango ang Three-Eyed Flame Tiger bago bumulusok pababa. Kasabay nito, isang layer ng barrier na parang gatas na puti ang bumangon sa ibabaw ng katawan ng Three-Eyed Flame Tiger, at ito mismo ang protection barrier na nabuo mula sa kanyang origin energy. Kasabay ng pagpasok ng napakalaking katawan ng Three-Eyed Flame Tiger sa dagat, ang mga alon ng marahas na alon ay bumaril sa kalangitan, at ito ay isang nakakagulat na palabas. Dahil ang Three-Eyed Flame Tiger's origin energy barrier na nagpoprotekta sa kanila, sina Alvin, Nympha, at Domang ay hindi natama ng tubig dagat. Ang dagat ay ganap na pinaghiwalay sa labas ng origin energy barrier, at nabuo ang dalawang magkaibang mundo kung saan nakatayo si Alvin. Diyan. Biglang umalangaw-ngaw ang alon ng mga boses sa tubig ng dagat. Si Elder Hu na dumating kasama si Domang ang nakapansin sa mga bakas ng Jade Sword sa kailaliman ng dagat. Kaagad, ang Three-Eyed Flame Tiger at ang natitirang grupo ng mga tao ay pumasok ng malalim sa dagat. Makalipas ang maikling sandali, ang grupo ng mga tao ay pumasok na sa malalim na dagat. Ang malalim na dagat ay ganap na itim tulad ng kalangitan sa gabi, at ang ilang mga anyo ng buhay na naglalabas ng liwanag ay bahagyang nakikita na naninirahan sa paligid. Ang malagatas na puting hadlang na bumangon sa katawan ng Three-Eyed Flame Tiger ay parang isang malaking bomb alien na nagpapaliwanag sa kalahati ng malalim na dagat. Ang natitirang grupo ng mga tao ay nagbukas ng isang origin energy barrier at hinabol nila ang Jade Sword. Ito ang malalim na dagat. Nilakihan ni Alvin ang malalim na dagat at nakita niya ang ilang mabangis na hayop na labis ang pagpapahalaga sa kanilang sarili at lumusob. Gayunpaman, ang mga mabangis na hayop na ito ay hindi pa nakakalapit ng madali silang napuksan ng Three-Eyed Flame Tiger at ng iba pa. Sa loob ng ilang panahon, ang mga alon ng maliliit na dugo ay umagos sa malalim na dagat, samantalang, ang mabangis na mga hayop na umaamoy sa dugong ito at dumaan ay higit pa, sila ay dumarating na alon na parang walang katapusan sa kanila. Wala bang demonyong halimaw dito? Habang pinagmamasdan niya ang sariwang dugo na may bahid ng seaweed sa malalim na dagat, hindi maiwasan ni Alvin na matigilan. Logically speaking, kung may mga demonyong hayop dito, matagal na nilang naamoy ang amoy ng dugo, at sinundan ito para pumunta rito. Big Brother Alvin, natural na mayroong mga demonyong hayop dito. Ngunit, huwag kalimutan na ang mga demonyong hayop ay mga buhay na nagtataglay ng katalinuhan ng mga tao, at naramdaman nila ang aura ng malaking lalaki na ito mula sa malayo, kaya paano sila maglalakas loob na lumapit para ibigay ang kanilang buhay. Umiling si Nympha at ngumiti. Biglang naunawaan si Alvin, at ngayon lang niya naalala na ang malaking kasama sa ilalim ng kanyang mga paa ay isang mabigat na demonyong hayop sa ikasyam na antas ng Void Initiation Stage. Ang isang ordinaryong demonyong hayop ay hindi mangangahas na maging mapangahas sa harap niya. Ngunit, ito pa rin ang Outer Sea. Bagamat maraming demonyong hayop, ngunit ang pinakamalakas ay nasa Void Initiation Stage. Kung magpapatuloy tayo pasulong patungo sa Inner Sea, may posibilidad pa na makatagpo ang isang Void Interpretation Stage na demonyong hayop. Sabi ni Nympha. Nympha, parang pamilyar ka sa Aqua Domain. Nagtataka na tanong ni Alvin. Napansin niya na nang ipakilala ni Nympha ang Aqua Domain, siya ay nagsalita ng lubos na pamilyar. Noong ako ay maliit, ang aking ama ay walang oras na samahan ako, kaya't hiniling ko kay Numi na dalhin ako sa dagat upang maglaro. Baka sa mukha ni Nympha ang bahagyang kalungkutan habang siya ay bumaantong hininga. Sa paglipas ng panahon, ang walang hangganang dagat ay naging bahagi ng aking pagkabata. Nang magsalita siya rito, huminto saglit si Nympha, at ang kalungkutan sa kanyang mukha ay nawala ng walang bakas.
Narinig ko mula kay Numi na sa kailaliman ng Inner Sea, mayroong kahit ilang void transformation stage na mga demonyo. Kung ang isa ay patungo sa core area ng Inner Sea, posibleng makatagpo pa ng Demon Monarch at Demon Emperor. Demon Monarch. Demon Emperor. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Ayon sa impormasyong nakuha niya mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Sa lahat ng mga taon na iyon, nang ang Rebirth Martial Emperor ay napunta ng malalim sa walang hangganang Aqua Domain, minsan ay nakatagpo siya ng ilang Demon Monarchs at 3 Demon Emperors. Ang isa sa mga Demon Emperors ay may lakas pa na lumalapit sa kanya. Dahil dito naisip ng Rebirth Martial Emperor kung paanong hindi alam kung ano ang nasa loob ng walang hangganang dagat, at pinili niyang bumalik sa Cloud Continent. Marahil, kung ang Rebirth Martial Emperor ay patuloy na lumalim sa walang hangganang Aqua Domain nitong mga nakaraang taon, posibleng makatagpo niya ang mga Demon Emperor na mas malakas pa sa kanya. Ito rin ang bagay na inaalala ng Rebirth Martial Emperor. Ang pagpili ng Rebirth Martial Emperor noong panahong iyon ay walang alinlangan na isang matalinong pagpili sa opinyon ni Alvin. Si Domong na nakatayo sa malapit ay natakot hanggang sa namutla ang kanyang mukha nang marinig niya si Nympha. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya na ang dagat ay sobrang nakakatakot din. Siya ay orihinal kahit na ang mga dayuhang lupain lamang ang nagtataglay ng mga pag-iral sa Void Transformation Stage. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga nasa dagat pa. Swish! Ang Jade Sword ay nagbukas ng landas sa harapan, at ang grupo ni Alvin ay sumunod sa likod. Ang malalim na dagat ay orihinal na napakapayapa, ngunit ang grupo ni Alvin na dumaan dito ay naging dahilan upang masira ang kapayapaang ito. Sa buong daan, ang mga patak ng seaweed na kumikinang at iba't ibang uri ng deep sea leaf form ay pumasok sa kanilang mga mata, dahilan upang bahagyang masilaw si Alvin at ang iba pa. Pababa pa. Tumaas ang kilay ni Alvin. Napansin niya na sa 11 tao na nasa labas ng Three-Eyed Flame Tiger's Barrier, ang Origin Energy Barrier sa ibabaw ng katawan ng ilan sa kanila na may medyo mahinang cultivations ay nagsimulang manginig. Kung mas malalim ang kanilang pagbaba, mas malaki ang pressure na kumilos sa kanila. Kayong lahat, pasok kayo. Pagkaraan ng isa pang yugto ng panahon, nang mapansin niyang ang Origin Energy Barrier sa ibabaw ng kanilang mga katawan ay malapit na sa bingit ng pagbagsak, si Alvin ay nagsalita sa kanila. Nang marinig nila ito, parang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanilang mga balikat, at lahat sila ay dumaan sa Origin Energy Barrier sa ibabaw ng katawan ng Three-Eyed Flame Tiger na matibay tulad ng Mount Taybago bumaba sa likod ng Three-Eyed Flame Tiger. Salamat! Tumingin sila kay Alvin at paulit-ulit na nagpasalamat. Walang pakialam na tumango si Alvin at hindi na sila pinansin pa. Hindi sila nagalit dahil lubos na ang kanilang pasasalamat na ang binatang ito ay makakapagbigay ng tulong sa panahong tulad nito. Bukod dito, kapag umalis sila sa lugar na ito, malamang na umasa sila sa Three-Eyed Flame Tiger na ito, kaya kinailangan nilang hanapin siya para sa tulong. Sa pag-iisip nila hanggang dito, hindi nila magawang magalit. Nakarating na tayo sa ibaba. Biglang huminto ang matandang nakasuot ng asher na nasa harapan. Samantala, nakita ng lahat na ang Jade Sword na umaakay sa kanila pasulong ay huminto na rin sa dagat, at pagkatapos ay walang tigil itong umikot, na parang naghahanap pa ito ng isang hakbang para sa lokasyon ng Sword Monarch's treasure. Sa ilalim ng dagat, ito ay isang ganap na kakaibang tanawin, at ito ay ganap na maganda at nakasisilaw sa mga mata. Swish! Biglang gumalaw ang Jade Sword, at kumislap ito sa isang tabi. Kahit saan dumaan ang Jade Sword, si Alvin at ang iba pa ay hahabulin, na nagiging sanhi ng kalahati ng ilalim ng dagat na itim na parang tinta ay maging maliwanag tulad ng araw sa ilang sandali. Sa ilang sandali, isang mataas na bundok sa ilalim ng dagat ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin at ng iba pa. Ang mataas na bundok na ito ay ilang daang metro ang taas, samantalang ang isang malaking pinto ay nakatayo sa gilid ng mataas na bundok na nasa harapan nila. Ang pinto ay napakaluma, at kahit na ito ay nasa kailaliman ng dagat, hindi ito dumanas ng anumang kaagnasan. Malinaw, ito ay itinayo mula sa hindi pangkaraniwang mga materyales. Nang dumating ang Jade Sword sa pintuan, nawala ang ningning nito at bumagsak sa lupa. Nakarating na kami. Nagliwanag ang mga tingin ng maraming tao.
Ito ang pinto sa Sword Immortal's treasure. Bahagyang nanginginig ang puso ni Alvin habang nakatingin sa malaking pinto sa harap ng kanyang mga mata. Sinong martial monarch ang nag-iwan ng kayamanang ito? Sa totoo lang, napakagasta, at nakatago pa sa ilalim ng dagat. 609. Ang pinto sa Sword Monarch's treasure na nasa ilalim ng dagat ay naging sanhi ng pagkagulat ni Alvin. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, kahit na ang Rebirth Martial Emperor mismo noong mga nakaraang taon, kahit na marami siyang nalaro na katulad na Laro, ngunit hindi ito pinalaki at nakakaubos ng enerhiya sa ganitong lawak. Ang Martial Monarch na nag-iwan sa Sword Monarch's treasure na ito ay tila napakalayo sa paglalaro ng larong ito. Kahit na ganito ang iniisip niya sa kanyang puso, hindi naramdaman ni Alvin ang anumang bagay na masama. Marahil ang Martial Monarch na nag-iwan nito ay medyo mas mapaglaro. Paano tayo papasok? Sa susunod na walang oras, may nakapansin sa problemang ito. Sa loob ng ilang sandali, ang mga tingin ng lahat kasama na si Alvin ay nagsimulang umikot sa pinto at pinalaki ito. Nais nilang makahanap ng paraan upang mabuksan ito. Matapos nilang maghanap ng mahabang panahon, hindi pa rin nila maibabalot ang kanilang mga ulo dito. Ayon sa chismis, ang siyam na Jade Sword ang susi sa pagbubukas ng Sword Immortal's treasure. Ngunit ang pintong ito ay walang kahit isang susian. Sabi ng isa na nakakunot ang noo. Mukhang pipilitin lang nating pumasok. Isang asul na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang humakbang pasulong, at sa pagtataas ng kanyang kamay, ang kanyang origin energy ay tumaas, pagkatapos ang kanyang konsepto ay sumunod na parang anino sa gilid ng kanyang origin energy upang pindutin ang pinto. Bang! Isang napakalaking putok ang umalangaw-ngaw, dahilan upang gamulong ang tubig sa dagat at maging lubhang maputik. Kasabay nito, ginulat nito ang mga anyong buhay sa ilalim ng dagat hanggang sa tumakas sila sa lahat ng direksyon, at para silang tumatakas para sa kanilang buhay. Ang mga leafy form na ito sa ilalim ng dagat ay hindi man lang matatawag na mabangis na hayop, at hindi sila nagtataglay ng kahit katiting na kakayahan sa open sea. Ang pag-atake ng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na lalaki ay nagdulot ng matinding kaguluhan, ngunit ang pinto sa Sword Monarch's treasure ay hindi natinag kahit isang pulgada. Anong solidong pinto? Ang asul na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may gulat na ekspresyon habang nakatingin sa pinto. Siya ay isang pag-iral sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage sa anumang bilis, ngunit kahit na ibigay niya ang kanyang buong lakas at konsepto, ang pintong ito ay talagang hindi gumagalaw kahit kaunti. Si Nympha na nakatayo sa tabi ni Alvin ay huminga ng mahina, at pagkatapos ay tumawa siya. Huwag kalimutan na ang Sword Monarch's treasure na ito ay isang treasure na naiwan ng Martial Monarch. Ang Martial Monarch ay isang existence na nasa itaas ng Void Transformation Stage. Not to mention a Void Initiation Stage martial artist na tulad mo, kahit ang isang Void Transformation Stage na martial artist ay maaaring hindi makapagdulot ng pinsala sa isang bagay na iniwan ng isang Martial Monarch. Ang asul na nakadamit na nasa katanghaliang lalaki ay tumawa ng nahihiya nang marinig niya si Nympha. Nagmamadali ako. Ang paggawa ng isang hakbang bago ang young miss ay talagang bahagyang nagpapakita ng aking bahagyang kasanayan sa harap ng isang eksperto. Young miss, may paraan ka ba para mabuksan itong pinto ng Sword Monarch's treasure? Kung hindi natin mabubuksan ang pinto ay wala talaga tayong naparito. Isang matandang nakasuot ng berdeng lalaki ang medyo magalang na tumingin kay Nympha habang nagtatanong ito. Agad-agad, bukod kay Alvin na sinusukat pa rin ang pinto, ang iba ay lahat ay nakatingin kay Nympha. Walang alinlangan na si Nympha ang pinakamatibay na buhay sa grupong ito ng mga tao. Bahagyang nalungkot si Nympha dahil tinitigan siya ng napakaraming tao. Hindi ba narinig ninyong lahat ang sinabi ko? Isa itong kayamanan na iniwan ng isang Martial Monarch. Not to mention me, kahit ang isang Void Transformation Stage na martial artist ay walang magawa, lalo pa ang isang martial artist na tulad ko na hindi pa nakakatuntong sa Void Transformation Stage. Bahagyang nahiya ang lahat nang marinig nila ito. Ngunit nang marinig nila ang mga salita ng batang babae, sa wakas ay nakumpirma nila ang isang bagay, at iyon ay ang batang babae ay hindi isang demon.
Kung siya ay isang demonyo, imposible para sa kanya na hindi magkaroon ng cultivation sa void transformation stage. Mukhang ang batang babae na ito ay marahil ay isang disipulo mula sa isang mabigat na kapangyarihan sa mga banyagang lupain. Napakabata pa niya, ngunit nakapasok na siya sa void interpretation stage. Gaano kaya kalakas ang kapangyarihang pinanggalingan niya? Ang parehong pag-iisip ay lumitaw sa puso ng maraming tao, at nadama nila ang isang alon ng pagkabigla. Ito ay mas nakakagulat na ang batang babae ay isang demon. Gaano man kalakas ang isang demonyo, ito ay magiging isang solong pag-iral lamang, isang pag-iral sa void transformation stage, samantalang, ang isang kapangyarihan na nagawang bumuo ng isang eksperto sa void interpretation stage na nasa edad na 15 o 16 na ay may mga nakatagong mapagkukunan at reserba na madaling maisip. Kahit na mayroong isang martial monarch sa loob ng kapangyarihang iyon, hindi sila magtataka. Hindi pa banggitin ang Darkan Dynasty, kahit na ito ay nasa kasaysayan ng iba't ibang dynasties, ang isang eksperto sa void interpretation stage sa edad na 15 o 16 na ay hindi kailanman lumitaw. Kahit na ang isang eksperto sa void interpretation stage na wala pang 30 taong gulang ay hindi pa lumitaw sa iba't ibang dynasties. Kuya Alvin, may napansin ka ba? Tumingin si Nympha sa malapit na Alvin at nagtanong. Ang dahilan kung bakit siya nagtanong ay higit sa lahat ay dahil nakita niyang biglang lumiwanag saglit ang mga mata ni Alvin. Nympha. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap at nakatitig sa pintuan ng Swordmon Arches treasure habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Sa mga alingaw-ngaw, ang susi sa pagbubukas ng kayamanan na ito ay ang siyam na Jade Sword. Sa tingin ko, kung gusto nating buksan ang pintong ito, kailangan nating magsimula sa siyam na Jade Swords. Hindi pa man lang nagsasalita si Nympha nang ang matandang nakadamit na Asher na nakatayo sa gilid ng pinto, ang tinatawag na Elder Who na kasama ni Domang, ay nagsalita na sa pangungutya. Alam naming lahat ang sinabi mo. Not to mention na walang kahit isang keyhole na kasya ang isang Jade Sword sa pinto. Kahit na mayroon talagang siyam na keyholes, ang siyam na Jade Swords ay pinagsama na sa isa ngayon, kaya paano mo ito gustong buksan? Ang mga salita ni Elder Who ay nakakuha ng pagsang-ayon ng maraming tao. Matandang kambing. Nagsasalita ang Kuya Alvin ko, ano ang ginagambala mo? Kung sa tingin mo ay masyadong mahaba ang buhay mo, hindi nag-iisip ang young miss na ito na paalisan ka. Nang makita niyang kinukutya ni Elder Who si Alvin, agad na nalungkot si Nympha, at namula siya. Dahil bata pa siya, dahil sa kanyang espesyal na pagkakakilanlan, bukod sa ilang kapatid na babae na kapareho niya ang edad, wala siyang ibang kaibigan na kasing edad niya. Halos lahat ng iba pang mga tao na kasing edad niya ay tinatrato siya ng may pagtingin sa kanya, at bawat isa sa kanila ay magiging magalang at magalang. Ang bawat isa na nakita niyang may mga kapatid na lalaki at babae na iginagalang sa kanila, makaramdam siya ng inggit sa kanyang puso. Ang lahat ng ito ay hanggang sa nakilala niya si Alvin. Hindi siya tinuring ni Alvin tulad ng mga taong nasa tabi niya noon, ganap niya itong tinuring na parang isang nakababatang kapatid na babae, at hinayaan siyang maramdaman ang init na nagmula sa isang nakatatandang kapatid sa unang pagkakataon. Simula noon, kinuha niya si Alvin para maging kuya niya, at nasiyahan siya sa mapagmahal na pag-aalaga ng isang kuya. Ngayon, may nang-ahas talagang kutsain ang kanyang kuya. Whoosh! Kasabay ng pagsasalita ni Nympha, ang mga hibla ng lamig ay lumitaw sa kanyang katawan ng walang dahilan. Ang lamig ay nagyayelong lamig sa sukdulan habang ito ay tanggayan. Sa loob ng ilang panahon, gumulong ang tubig sa dagat at labis itong naapektuhan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ilan sa tubig dagat sa ilalim ng dagat ay natunaw pa nga sa mga piraso ng yelo na nahulog sa lupa. Ang dami ng mga butas ng yelo ay tumaas ng walang tigil. Kung ito ay magpapatuloy, malamang na hindi magtatagal at ang tubig dagat sa paligid ng lahat ay namumuo at nagiging yelo. Ikaw. Namutla ang mukha ni Elder Who, ngayon lang niya naalala kung gaano kakilakilabot itong dalagitang nakadamit na dilaw, at hindi niya kayang harapin. Ngayon, wala siyang ibang hiniling kundi sampelan ang sarili. Bakit wala na siyang ibang gagawin at sasabihin, parang siya mismo ang naghahanap ng gulo. Young miss, sa tingin ko ang senior na ito ay hindi dapat magkaroon ng masamang intensyon.
May tumingin kay Nympha at nanghikayat sa banayad na boses. Oo, ang senior na ito ay nag-iisip para sa karaniwang pakinabang ng lahat, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay may maliit na pantal. Inaasahan kong ang batang miss ay maaaring kalmado ang iyong galit. Sinundan ito ng maraming tao. Sa kanilang mga mata ngayon, ang dilaw na nakadamit na batang babae sa harapan nila ay isang buhay na haring yama, at kinokontrol niya ang kanilang buhay. Kung ang batang babae ay magpapatuloy ng ganito, walang alinlangan na sila ay magiging mga bagay na libing sa gilid ng matanda na nakadamit ng kulay asul. Ang lamig na iyon na nagyayelong lamig sa sukdulan ay walang tigil pa rin ang pagtaas. Malamang na hindi magtatagal bago ang nakapalibot na tubig dagat ay magiging matigas na yelo, samantalang sila ay magyelo sa loob na may maliit na pagkakataong mabuhay. Maliban na lang kung umalis sila ngayon, abandonahin ang Sword Monarch's treasure, at iiwan ang lahat ng nasa loob nito. Pero paano sila papayag na umalis ng ganito? Matagal na nilang inaabangan ang araw na ito. Ngayon, ang mga taong naruroon ay labis na kinasusuklaman si Elder Ho. Kung hindi dahil sa kanya, magagalit kaya ang dalaga. Kuya Alvin. Tumingin si Domang kay Alvin na may titig na puno ng nagsusumamong ekspresyon. Sa kanyang pag-aalala, tanging si Alvin lamang ang nakapagpakalma sa galit ng dalaga ngayon. Kalimutan mo na, Nympha. Malamig na tiningnan ni Alvin ang matanda na nakadamit ng Asher, at pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti habang nakatingin kay Nympha. Hindi na kailangang magalit sa ilang mga tao, kunin mo lang na parang ang kanyang mga salita ay umutot. At saka, kung kagatin tayo ng aso, hindi naman tayo makakagat nito bilang kapalit, di ba? Saka ano naman ang pagkakaiba natin sa aso? Dahil sa mga salita ni Alvin, naging kakaiba ang mga tingin ng lahat ng naruroon. Malungkot ang ekspresyon ni Elder Ho. Tinawag siyang aso ni Alvin. Bahagyang nanginginig ang mga sulok ng bibig ni Nympha nang lumitaw ang bakas ng ngiti. Kasabay nito, ang lamig sa kanyang katawan ay pinigilan, ngunit ang kanyang mga mata na puno ng galit ay nakatitig pa rin kay Elder Ho. Humingi ng tawad kay Kuya Alvin, kung hindi, mamatay ka. Nang marinig ng mga taong naruroon ang galit at mapang-akit na mga salita ni Nympha, nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga gulugod. Hindi man lang sila nagduda sa sinabi ng dalaga. Nasaksihan nila ng kanilang dalawang mata ang lakas ng dalaga. Malungkot ang ekspresyon ni Elder Ho. Gusto niyang humingi siya ng tawad sa isang taong nagpahiya lang sa kanya. Bilang ikawalong antas ng Void Initiation Stage martial artist, mayroon siyang sariling dignidad. Ngunit nang maramdaman niya ang layuning pagpatay na nakapaloob sa mga mata ng dalaga, hindi maiwasang manginig ang kanyang puso. Lalo na ngayon nang maraming nag-aalalang pagpapadala ng boses ang tumusok sa kanyang mga tainga. Walang pagbubukod, ang lahat ng mga voice transmission na ito ay ang mga taong naruroon na humihikayat sa kanya na humingi ng tawad. Sa pagkakataong ito, halatang pinukaw niya ang galit ng publiko. Sa huli, nagngangalit si Elder Ho, at pagkatapos ay huminga siya ng malalim bago tumingin kay Alvin. I'm sorry. Walang pakialam na tumango si Alvin. Nympha. Nang ang iba ay nakahinga ng maluwag, tumingin si Alvin kay Nympha. Kunin mo yung Jade Sword at ipasa mo sa akin. Sa kasalukuyan, sila ay nasa ilalim ng dagat, at alam ni Alvin na mahirap para sa hadlang na nabuo ng kanyang origin energy na makayanan ang presyon ng tubig. Kaya wala siyang paraan para kunin ang Jade Sword na nasa lupa sa harap ng pinto ng mag-isa. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Alvin, lumipad pa rin palabas si Nympha, at itinaas niya ang isang origin energy barrier sa kanyang katawan bago hinawakan ang Jade Sword nang itinaas ang kanyang kamay. Sa isang kisap mata, bumalik siya sa tabi ni Alvin at ipinasa ang Jade Sword kay Alvin. Kuya Alvin, bakit gusto mo itong Jade Sword? Wala lang, gusto ko lang subukan at tingnan kung tama ang hula ko. Bahagyang ngumiti si Alvin. Ilang sandali, ang mga tingin ng lahat ay bumaba kay Alvin, at lahat sila ay curious kung ano ang gusto niyang gawin. Squeak squeak.
Ang maliit na gintong daga ay nakatayo sa balikat ni Alvin habang ang kanyang jade green na mga mata ay nakadilat ng may interes habang sinusukat niya ang jade sword sa kamay ni Alvin. 610. His. Magkapareho ang dalawang maliliit na sawa, inilabas nila ang kanilang mga ulo mula sa ilalim ng manggas ni Nympha at tinitigan si Alvin ng may interes. Sa kabilang banda, si Alvin, na nakaakit ng tingin ng lahat ng naroroon, ay hawak ang jade sword sa kanyang kamay. Kasunod nito, ang kanyang origin energy ay sumanib sa loob nito. Sana hindi mali ang hula ko. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Ayon sa hula ni Alvin, malaki ang posibilidad na ang dahilan kung bakit ang jade sword sa kanyang kamay ay nagawang mag-transform sa siyam na espada at magsama pabalik sa isa ay dahil sa isang uri ng mahimalang inscription formation na nakasulat dito. Ito ay tiyak na dahil dito na ang siyam na jade sword ay nagawang pagsamahin sa isa. Ang Rebirth Martial Emperor ay minsang nakatagpo ng ganitong uri ng inscription formation, at bagamat hindi siya maituturing na malawak ang kaalaman dito, alam niya ang isang tiyak na halaga ng mga prinsipyo sa likod nito. Whoosh! Kasabay ng pagsasama-sama ng origin energy ni Alvin dito, isang malagatas na puting apoy ang bumangon sa ibabaw ng jade sword, at ito ay nasusunog ng husto. Anong gusto niyang gawin? Ito ang kaisipan sa puso ng karamihan ng mga tao. Kuya Alvin. Tumingin si Nympha kay Alvin gamit ang kanyang maganda at matubig na mga mata na naglalaman ng bahagyang pag-asa. Para naman kay Elder Hu na nakatayo sa malayo sa gilid, ngumuso siya sa sarili habang ang pangungutya ay tumalon sa kanyang mga mata. Tingnan natin kung paano ka mawalan ng mukha. Bahagyang natawa si Elder Hu sa kamalasan na naramdaman niyang makakaharap ni Alvin. Gumagana ito. Sa kabilang banda, kumislap ang mga mata ni Alvin na orihinal na seryosong ekspresyon, at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Ang origin energy ni Alvin ay sumanib sa jade sword, at sigurado, napansin niya ang mga bakas ng isang inscription. Bukod dito, hindi lang isang inscription, kundi siyam na nabuo sa isang mahimalang inscription na pagbuo. Ito ay eksaktong katulad ng inscription formation na ang Rebirth Martial Emperor ay sapat na mapalad na makita ang lahat ng mga taon na ang nakalipas. Nakahinga ng maluwag si Alvin. Mukhang tama ang hula niya. Since 9 can unite into 1, then 1 can natural divide into 9. Sa isang pag-iisip sa kanyang puso, ang kanyang origin energy ay sumanib sa inscription formation, at nagsimula itong abalahin ang sirkulasyon ng siyam na inscription sa loob. Pagkatapos ng maikling sandali, swoosh! Isang nakakasilaw na jade glow ang biglang lumitaw sa jade sword na nasa kamay ni Alvin, at para itong nakakapaso na araw na naging dahilan upang ang lahat ng naruroon ay hindi namamalayang ipikit ang kanilang mga mata, at maging si Nympha ay walang exception. Nang bumalik sila sa kanilang katinoan, sila ay ganap na natigilan. Langit. Ano ang nakita natin? Sa di kalayuan, nakatayo roon ang binata na nakadamit ng violet, at mahina niyang inihayag ang mga bakas ng misteryoso. Siyempre, ito ay isang pag-iisip na biglang lumitaw sa kanilang mga puso. Ang pinakamahalaga ay ang siyam na jade sword na nasa kamay ng binata na nakasuot ng violet. Nahati na naman sa siyam ang jade sword. Nagkatinginan ang lahat, at medyo nahihirapan silang paniwalaan ito. Ang ilang mga tao ay kinuskos pa ang kanilang mga mata ng mabangis, at akala pa nila ay nakakakita sila ng mga bagay. Pagkatapos lamang nilang kuskusin ang kanilang mga mata at makakita pa rin ng siyam na jade sword sa kamay ni Alvin, sa kanila ito nakumpirma. Ang mga jade sword ay naging siyam na naman. Kuya Alvin, paano mo ito nagawa? Ang magagandang mata ni Nympha ay kumikinang habang nakatingin kay Alvin ng may pagtataka. Bagamat siya ay may pambihirang background, ito pa rin ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang himalang bagay. Ang siyam na jade sword na pinagsama sa isa ay talagang nahati muli. I don't know as well. I just fused my origin energy into it tapos nahahati sa 9. Ang pagiging komplikado ng isang inscription formation ay isang bagay na hindi malalaman ng isang tagalabas, at tanging ang mga inscription masters lamang ang nakakaintindi nito.
Kaya't nagkibit-balikat lamang si Alvin at casual na sumagot ng hindi nagsasabi ng totoo. Ngunit si Nympha ay hindi gaanong nalinlang, at tumingin siya ng malalim kay Alvin bago nagpadala ng voice transmission. Big Brother Alvin, kapag nakalabas na tayo sa Swordmon Arches Treasure, dapat mong sabihin sa akin kung paano mo ito ginawa. Noong dinampot ko ang Jade Sword kanina, pinagsama ko ang origin energy ko sa loob para suriin ito, ngunit wala itong kahit kaunting reaksyon, samantalang, sa iyong kamay, diretso itong naging siyam na Jade Sword, kaya tiyak na may ginawa ka rito. Natapos magsalita si Nympha ng sabay-sabay. Tumawa ng mapait si Alvin. Talagang matalino ang batang babae na ito, at naunawaan pa niya ito. Sige. Pagkalabas natin sa Swordmon Arches Treasure, sasabihin ko sa iyo ng detalyado. Teka. Paano mo malalaman na mabubuksan ko ang Swordmon Arches Treasure? Nang matapos siyang magsalita, nanginginig si Alvin at tinanong si Nympha. Pagkatapos ng lahat, ang pinto sa Swordmon Arches Treasure ay ganap na patag, at walang kahit isang susian na lumitaw. Kuya Alvin, naniniwala ako na tiyak na may paraan ka, sabi ni Nympha. Bahagyang natahimik si Alvin. Ang batang babae na ito ay naniniwala sa akin. Ngunit hindi na kailangang sabihin, ang pakiramdam ng pagiging adored tulad nito ay napakakasiya siya. Lalo na kapag ito ay isang halimo, tulad ni Nympha, at naging sanhi ito ng pakiramdam ni Alvin na para siyang naglalakad sa hangin. Brother Alvin, ngayong nahahati na sa siyam ang Jade Sword, ano ang gagawin mo? Tumingin si Domang kay Alvin at nagtanong. Sa kasalukuyan, ang ekspresyon ni Domang ay naglalaman ng bahagyang paghanga. Bagamat sinabi ni Alvin na napakasimple nito kanina, alam niyang malinaw sa kanyang puso na imposibleng maging kasing simple ang lahat ng ito sa hitsura nito. Kung hindi, bakit si Alvin lang ang nakaisip na gawin ito? Dahil ang lahat ng naruroon ay isang pag-iral sa Void Initiation Stage o mas mataas, ipinakita nito na wala sa kanila ang mga hanggal na tao. Hindi na ako kailangan pagkatapos nito. Umiling si Alvin. Sa ilalim ng nagtatakang tingin ng lahat ng naruroon, binitawan ni Alvin ang kanyang kamay na nakahawak sa siyam na Jade Sword. Kasunod nito, ang siyam na Jade Sword ay bumaril patungo sa pintuan ng Swordmon Arches Treasure, at tila naging siyam na Jade Green Bolts ng kidlat. Halos sa sandaling lumipad ang siyam na Jade Sword at sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, siyam na butas na kumikislap ng puting liwanag ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa pinto. Sa mas tiyak na pagsasalita, ito ay siyam na keyholes. Swish! 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 Ang siyam na Jade Sword ay kumikislap sa tubig ng dagat at naglalabas ng alon ng espadang alulong. Sa lalong madaling panahon, ang siyam na Jade Sword ay tiyak na nakatutok sa siyam na keyhole sa pinto at mabangis na bumangga dito. Klang! 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 Ang siyam na Jade Sword ay tiyak na nakatutok sa siyam na keyholes at walang kamali-mali na pumasok dito. Sa sandaling ito, siyam na malalakas na ilaw ang kumislap, at naging sanhi ito ng lahat, kabilang si Alvin, na hindi mapigil ang ipikit ang kanilang mga mata, at nang muli nilang idilat ang kanilang mga mata, napansin nila na ang siyam na mga espada ng Jade ay aktwal na sumanib sa pinto. Dumagundong. Biglang nagsimulang manginig ang pinto. Isang alon ng dagandong ang malinaw na pumasok sa mga tainga ni Alvin at ng iba pa, at ito ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Ang bilis ng paglabas ng tunog sa ilalim ng tubig ay hindi gaanong mas mabagal kapag naipalabas ito sa hangin. Kasabay nito, ang pinto ay gumalaw paitaas upang unti-unting mawala sa paningin ni Alvin at ng iba pa. Ano iyon? Isang origin energy barrier. Talagang ganap itong nahiwalay sa tubig dagat sa labas. Biglang may napabulala sa gulat. Samantala, malinaw na nakita ng iba na pagkatapos mabuksan ang pinto, isang layer ng semi-translucent na hadlang ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Sa likod ng harang ay isang ganap na madilim na tanawin, at tila pumipintig ang napakadilim na ulap at ambon, na naging dahilan upang hindi nila makita ng malinaw ang sitwasyon sa loob. Inscription formation na naman. Nanliit ang mga mag-aaral ni Alvin habang bahagyang nanginginig ang kanyang puso.
Maaaring ang martial monarch na nag-iwan ng Sword Monarch's treasure ay isang inscription master. Una ay ang mahimalang inscription formation na pinag-isa ang siyam na espada at hinati ang isang espada sa siyam. Ngayon ito ay isang inscription formation na nagpapanatili sa tubig ng dagat. Si Alvin ay emosyonal na bumantong hininga sa kanyang puso. Dalawang uri ng inscription formation. Ang nabuo ay isang bagay na kahit ang rebirth martial artist ay hindi pinag-aralan ng husto sa lahat ng mga taon na ang nakalipas, at ang rebirth martial artist ay kinuha pa nga ito bilang isang panghihinayang sa kanya, samantalang ang huli ay mas karaniwan. Hanggat sapat ang lakas ni Alvin at sapat ang mga materyales, magagawa niya itong iset up. Nakakamangha. Lahat ito ay salamat kay Brother Alvin. Oo nga. Kung hindi, malamang hindi tayo pumasok ngayon. Agad, ang mga taong naruroon ay tumingin kay Alvin habang sila ay humihingal sa paghanga at buong pusong pinupuri siya. Bagamat sinabi ni Alvin na ang paghahati ng espada sa siyam ay madali, lahat ng naruroon ay matalino, kaya paanong hindi nila malalaman na ang mga salitang iyon ay dahilan lamang ni Alvin. Sa ganang kanila, maliban kung si Alvin ay nagpaabot ng isang kamay, kung gayon kahit na dumating sila sa harap ng pinto sa Sword Monarch's treasure, malamang na hindi nila mahanap ang kanilang daanan. Sa sandaling ito, si Elder Hu na nakatayo sa di kalayuan ay sumangot ng malamig, at pagkatapos ay ang kanyang figure ay nag-flash out na siyang unang sumakay patungo sa barrier na nabuo mula sa inscription formation at pinapanatili ang tubig sa dagat. Ang figure ni Elder Hu ay madaling sumanib dito. Sa isang kisap mata, nawala siya sa paningin ni Alvin at ng iba pa. Nang makita niya ang eksenang ito, ang ngiti sa mukha ni Nympha ay napigilan habang ang malamig na liwanag ay kumikislap sa kanyang mga mata. Sa pinakamalaking contributor, si Kuya Alvin ay hindi pa nakakapasok, ngunit ang matandang kambing na ito ay talagang naglakas loob na pumasok sa Sword Monarch's treasure bago siya. Mas mabuting umasa siya na hindi ko na siya makikita, kung hindi, tiyak na papatayin ko siya. Nang matapos magsalita si Nympha, ang kanyang tono ay napuno ng kalupitan. Sa pagkakataong ito, walang naawa kay Elder Hu, dahil pakiramdam nilang lahat ay medyo lumayo na si Elder Hu. Kabilang sa kanila si Domang. Medyo nahihiyang tumingin si Domang kay Alvin. Kuya Alvin, pasensya na. Ganito ang ugali ni Elder Hu, sana mapatawad mo siya. Paano ito? Dahil si Elder Hu ang unang pumasok, kaya para sa kapakanan ng patas, ako ang huling papasok sa ating lahat. Paano na? Ipinapayo ko sa iyo na panatilihin ang iyong distansya mula sa kanya. Kung makatagpo siya ng anumang kayamanan sa loob ng Sword Monarch's treasure, ang isang taong tulad nito ay maaaring ang unang pumatay sa iyo at itago ang lahat ng mga kayamanan para sa kanyang sarili. Si Alvin ay may walang pakialam na ekspresyon. Sa ganang kanya, ang matandang lalaki na ito ay malapit ng mamatay. Paulit-ulit siyang nagtiis dahil lang sa may balak siyang buksan ang matanda ng landas para sa kanya. Kahit na ang matandang iyon ay labis na napupuot, hindi na kailangan ngayon, ang kanyang lakas ay hindi masama at magbibigay ng napakahusay na paggamit sa Sword Monarch's treasure. Napabuntong hininga si Domang at hindi na nagsalita pa. Kapatid na Alvin, young Miss Nympha, kayong dalawa ay mangyaring magpatuloy. Samantala, ang iba ay tumabi at tumingin kay Alvin at Nympha habang nagsasalita sila. Nympha, pasok na tayo. Tumango si Alvin kay Nympha, at pagkatapos ay dinala nila ang maliit na gintong daga at dalawang maliliit na sawa upang lumipad patungo sa semi-translucent na hadlang sa pintuan. Sa panahon ng prosesong ito, ang origin energy sa katawan ni Nympha ay tumaas upang bumalot din kay Alvin sa loob nito, at pagkatapos ay pinrotektahan niya si Alvin na dumaan sa hadlang at pumasok sa Sword Monarch's treasure. Bago pumasok si Nympha sa pinto, hindi niya nakalimutang turuan ang Three-Eyed Flame Tiger. Malaking tao, masunurin na maghintay dito para lumabas kami. Kung hindi ka namin makita paglabas namin, pagkatapos ay tiyak na ay freeze ka sa isang popsicle muli. Kasama ang figure ni Nympha na nakatago sa likod ng harang, ang katawan ng Three-Eyed Flame Tiger na naghihintay sa labas ay nanginginig ng walang dahilan. 611
Nang marinig nila ang mga salita ni Nympha at napansin ang mga galaw ng Three-Eyed Flame Tiger, ang mga sulok ng bibig ng lahat na hindi pa nakakapasok sa Sword Monarch's treasure ay kumaibot. Ngayon lang nila napagtanto na ang dahilan ng pagkatakot niya ng Three-Eyed Flame Tiger sa dalaga ay dahil minsan na siyang na-freeze ng batang babae bilang isang popsicle. Tulad ng inaasahan ng isang eksperto sa Void Interpretation Stage, madali niyang magagamit ang kanyang ice concept para i-freeze ang isang mabigat na demonyong beast ng ika-9 na antas ng Void Initiation Stage sa isang popsicle. Maraming tao ang bumaantong hininga sa kanilang sarili. Kasunod nito, sinundan sila ng lahat upang dumaan sa semi-translucent na harang sa pinto at pumasok sa Sword Monarch's treasure, samantalang, ginawa ni Domang ang sinabi niya at piniling maging huling pumasok. Sa likod ng semi-translucent na hadlang, naramdaman nina Alvin at Nympha na walang tigil ang pagbagsak ng kanilang mga figure. Matapos bumagsak sa loob ng mahigit 10 paghinga, ang madilim na ambon at ulap sa harap ng kanilang mga mata ay naglaho. Isang kuweba na walang hangganang malawak ang lumitaw sa kanilang mga mata. Bang! 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 Sa sandaling ito, ang mga alon ng napakalaking putok ay umalangaw-ngaw mula sa unahan, at ito ay malinaw na pumasok sa mga tainga nina Alvin at Nympha. Nang lumipad silang dalawa, mabilis nilang nakita ang figure ng matandang asul na nakadamit, si Elder Hu. Kasalukuyan, nakatayo si Elder Hu kasama ang mahigit 10 semi-translucent na mga silhouette na hugis tao. Ang mga silhouette na ito ng hugis ng tao ay lahat ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Siyempre, wala sa kanila ang kasing lakas ni Elder Hu. Ngunit sa tuwing ang mga silhouette na ito na hugis ng tao ay sasabog sa pagpapakalat ni Elder Hu, sila ay nagmumuni-muni, na nagpapatunay sa kanilang sarili na mahirap pumatay tulad ng mga ipis. Origin Shadow Puppets. Nanliit ang mga mag-aaral ni Alvin nang makita niya ang mga silhouette na hugis tao na hindi natatakot sa kamatayan habang nilalabanan nila si Elder Hu. Mukhang ang Martial Monarch na nag-iwan sa Sword Monarch's treasure na ito ay isang Inscription Master. Ang Origin Shadow Puppet ay isang bagay na tanging isang Martial Monarch Stage Inscription Master lang ang nakakapag-condense sa pamamagitan ng Inscription Formation. Napabuntong hininga si Alvin. Napakalalim ng Inscription Formation, samantalang, sa isang tiyak na lawak, ang Martial Monarch Stage Inscription Master ay nakapag-set up ng ilang Inscription Formation na lumampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Kabilang sa kanila ang Origin Shadow Inscription Formation na ito. Ang lakas ng isang Origin Shadow Puppet ay nakadepende sa antas ng Inscription Formation. Ang isang Origin Shadow Inscription Formation na itinakda ng isang Martial Monarch Stage Inscription Master ay ganap na may kakayahang pagsamahin ang Origin Shadow Puppet sa mga cultivation sa Void Priang Stage at mas mataas. Kahit na ang mas malakas na Origin Shadow Puppets ay nasa Void Initiation Stage at Void Interpretation Stage. Para naman sa isang Void Transformation Stage Origin Shadow Puppet, hindi ito isang bagay na nagawa ng Martial Monarch Stage Inscription Master sa pamamagitan ng Inscription Formation. Kung ito ay ang Rebirth Martial Emperor, lubos niyang magagawang i-condense ang Void Transformation Stage Origin Shadow Puppet sa pamamagitan ng Origin Shadow Inscription Formation. Ngunit ang Origin Shadow Puppet ay higit na makakamit ang ika-9 na antas ng Void Transformation Stage. Bukod dito, ang pinakamalaking kahinaan ng isang Origin Shadow Puppet ay hindi ito nagtataglay ng force o concept na maaasahan. Kaya kahit na ito ay isang Void Transformation Stage Origin Shadow Puppet, hindi ito nakabuo ng concept fragment. Ang mga tala na nauugnay sa Origin Shadow Puppet sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay nag-flash sa isip ni Alvin. Ang cultivations ng 10+ Origin Shadow Puppets na ito ay nasa ika-4 na antas lamang ng Void Initiation Stage, at ang mga walang concept na maaasahan ay higit sa lahat ay makakapagbigay ng lakas ng 6 na sinaunang may sungay na dragon. Wala talagang mas magandang gawin ang matandang ito, talagang nag-aaksaya siya ng oras sa Origin Shadow Puppets. Hanggat hindi pa ganap na nauubos ang Origin Stone sa Origin Shadow Inscription Formation sa lugar na kanyang kinaroroonan, imposibleng mawala ang Origin Shadow Puppets.
Bahagyang natahimik si Alvin kay Elder Hu na walang tigil na nilipol ang Origin Shadow Puppets doon. Maganda kung makakakuha ako ng ilang Origin Stones mula sa Swordmon Arches treasure na ito. Napaisip si Alvin sa kanyang puso at bahagyang inasam ito. Ang Origin Stones ay ang mga bagay na karaniwang ginagamit sa mga banyagang lupain upang tumulong sa paglilinang. Sa mga banyagang lupain, ang ginto at pilak ay walang kaunting halaga. Ang currency na ipinakalat sa foreign lands ay hindi na ginto at pilak, ngunit sa halip ay Origin Stones. Ang mga martial artist na sumisipsip ng isang Origin Stone upang linangin ay mas mahusay kaysa sa puro pagsipsip ng espiritong enerhiya ng langit at lupa upang linangin. Ang ilang martial artist na may mataas na likas na talento ay umasa sa Origin Stones at sumulong ng mabilis. Sa kasamaang palad dahil sa mga inscription na nakakagambala sa istruktura nito, ang mga Origin Stones na ginagamit para sa pag-circulate ng inscription formation ay hindi angkop para sa paglilinang. Kung hindi, maaari kong isaalang-alang ang paghukay ng mga Origin Stones na ginamit sa inscription formation dito. Napabuntong hininga si Alvin sa sarili at nakaramdam ng kaunting pagkawala. Big Brother Alvin, hindi natin kailangang pansinin para ang mga silhouette na ito at maaaring direktang pumasok. Ang mga silhouette na ito ay Origin Shadow Puppets lamang, at hindi ito banta sa atin. Ang void transmission ni Nympha ay pumasok sa mga tainga ni Alvin sa isang napapanahong paraan. Kung hahabulin tayo ng sino mang Origin Shadow Puppets, diretso ko silang buburahin. Hanggat aalis tayo sa lugar na sakop ng Origin Shadow Inscription Formation na nagpapadikit sa Origin Shadow Puppets na ito, hindi na tayo aatake ng Origin Shadow Puppets. Malinaw, alam ni Nympha ang Origin Shadow Puppets at alam pa ang tungkol sa Origin Shadow Inscription Formation. Siyempre, hindi niya alam na mas naiintindihan ni Alvin ang ganitong uri ng inscription formation kaysa sa kanya. Ngunit hindi ito ibinunyag ni Alvin, at sumang-ayon lamang siya. Sige. Swoosh. Swoosh. Nag-flash out ang kanilang mga figure, at tila sila ay nag-transform sa dalawang kidlat habang sila ay direktang kumikislap. Pagkaraan ng maikling sandali, naabutan nila si Elder Hu. Nang makita ni Elder Hu sina Alvin at Nympha na naabutan, lumubog ang kanyang mukha habang bahagyang natakot ang kanyang mga mata. Kuya Alvin, ayaw kong makita muli ang matandang kambing na ito. Kinausap ni Nympha si Alvin habang ang kanyang mabangis na tingin ay nakatingin kay Elder Hu. Nympha, hindi mo na siya kailangang pansinin ngayon. Hindi pa huli ang lahat para patayin siya pagkatapos nating hanapin ang Swordmon Arches treasure. Sa oras na iyon, kahit ano pa ang makuha niya sa Swordmon Arches treasure, lahat iyon ay sa atin. Umiling si Alvin at itinanggi ang intensyon ni Nympha. Nag-isip sandali si Nympha bago pumayag. Pagkatapos ay hahayaan ko siyang mabuhay ng ilang araw pa. Swoosh! 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 Nang madaanan nina Alvin at Nympha ang lugar na kinaroroonan ni Elder Hu, mahigit 20 Origin Shadow Puppets ang namuo sa hangin at direktang lumipad patungo sa kanila. Ang grupo ng dalawa ni Alvin na matagal nang pinaghandaan ay hindi nataranta at madaling nilipol ang Origin Shadow Puppets na ito. Nang muling i-condense ng Origin Shadow Puppets ang kanilang mga sarili, nag-flash na sila hanggang sa loob. Matapos lipulin ang dalawang alon ng Origin Shadow Puppets, sa wakas ay wala ng Origin Shadow Puppets na humahabol sa kanila. Sige, umalis na tayo sa Origin Shadow Inscription Formation. Samantala, kinausap ni Nympha si Alvin. Tumango si Alvin. Ituloy natin ang pasulong. Sa lahat ng paraan, kahit na ang mga Origin Shadow Puppets na umatake kay Alvin ay umiiral sa ika-4 na antas ng Void Initiation Stage, wala silang concept na maaasahan. Sa mga tuntunin ng lakas, sila ay mas mababa kaysa kay Alvin. Kahit na si Alvin ay pangatlong antas lamang ng Void Initiation Stage na martial artist, ang lakas ng konsepto na naiintindihan niya at ang pagpapalakas ng kanyang espiritong sandata ay nagbigay daan sa kanya na madaling maalis ang Origin Shadow Puppets ng antas na ito. Kasunod nito, si Alvin at Nympha ay nagpatuloy sa pagsulong.
Sa huli, nakaranas sila ng ilan pang lugar na nababalot ng mga katulad na Origin Shadow Inscription Formation. Habang lumalalim sila, mas malakas ang Origin Shadow Puppets. Unti-unti, medyo mahirap para kay Alvin na harapin. Ngunit kasama si Nympha, madali niyang pinasabog ang lahat ng Origin Shadow Puppets para i-disperse. Sa wakas, dumating silang dalawa sa dulo ng maluwang na kuweba. Iyon ay ang matalim na tingin ni Alvin ay napansin sa isang sulyap na ang isang kahon ay nakalagay sa stone platform sa di kalayuan. Ang kahon ay natatakpan ng alikabok. May hagdan sa likod nito. Ang boses ni Nympha ay tumunog sa isang napapanahong paraan, at malinaw na pumasok ito sa mga tainga ni Alvin. Ngayon lang napansin ni Alvin na sa likod ng stone platform kung saan nakalagay ang kahon ay may hagdanan na pababa. Ang lugar na iyon ay tila patungo sa isa pang espasyo. Tingnan muna natin kung ano ang nasa kahon. Ang bilis ni Nympha ay napakabilis, at diretso siyang dumating sa harap ng kahon bago itinaas ang kanyang kamay upang walisin ang alikabok sa ibabaw ng kahon at buksan ito. Sa loob ng kahon ay isang Jade Green Jade Void Transmission Jade Slip at isang fragment na hugis espada na tahimik na nakalatag doon. Ito ay isang Voice Transmission Jade Slip. Nakilala ni Alvin ang Jade Slip, at pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay bago pinagsama ang kanyang Origin Energy dito. Sa kabilang banda, ang tingin ni Nympha ay sa halip ay bumaba sa fragment na hugis espada, at nagliwanag ang kanyang tingin. Sword Concept Fragment. Mapagbigay talaga ang Martial Monarch na iyon. Ang isang concept fragment ay isang bagay na isang martial artist lamang sa Void Transformation Stage at mas mataas ang nagawang bumuo, at naglalaman ito ng advanced na konsepto sa loob nito. Kapag ang mga concept fragment na ito na naglalaman ng advanced na konsepto ay nakuha ng isang taong nakaintindi ng katulad na konsepto, ito ay magbibigay daan sa tao na umasa sa fragment upang mabilis na isulong ang konsepto ng mga tao. Ang concept fragment na ito ngayon ay isang sword concept fragment. Kung ito ay nakuha ng isang martial artist na nakaintindi ng sword concept, ang martial artist na iyon ay makakaasa sa mga hit upang maunawaan ang sword concept at sumulong ng mabilis. Kahit na ito ay isang martial artist na may mababang kakayahan sa pag-unawa, ang pagsulong ng mga martial artist sa konsepto ng sword ay higit na hihigit sa mga taong may hindi pangkaraniwang kakayahan sa pag-unawa. Kung ito ay nakuha ng isang martial artist na may mataas na kakayahan sa pag-unawa, kung gayon ang pagsulong ng mga martial artist sa konsepto ng sword ay magiging mas nakakatakot. Sa kasamaang palad, ako, si Kuya Alvin, Little Black, Little White, at Little Gold ay walang gamit nito. Umiling si Nympha. Samantala, matapos ang Origin Energy ni Alvin ay sumanib sa Voice Transmission Jade Slip, isang malalim na boses ang tumunog. Kahit sino ka man, dahil nakuha mo ang Voice Transmission Jade Slip na ito, pagkatapos ay naipasa mo na ang unang yugto ng pagsubok sa Inheritance Tome na naiwan ko. Ang mga reward para sa unang yugto ay ang ikatlong antas ng Advanced Sword Concept Fragment. Nawala ang boses sa puntong ito. Sword Concept Fragment. Si Alvin ay bumalik sa kanyang katinoan at tumingin sa hugis espada na fragment na hawak ni Nympha sa kanyang kamay. Ang fragment na hugis espada ay mukhang walang pinagkaiba sa isang ordinaryong fragment na salamin. Ngunit nang hawakan ito ng espiritual na lakas ni Alvin, sa halip ay naramdaman niya ang isang napakabangis na aura na lumabas, at agad nitong pinasabog ang espiritual na lakas ni Alvin upang kumalat. Hindi lang iyon, kaagad naramdaman ni Alvin ang kanyang vital energy at dugo, bago umagos ang dugo sa kanyang lalamunan, at mahirap itong pigilan. Fu! Sa huli, hindi napigilan ni Alvin ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Kuya Alvin, anong problema? Napansin ni Nympha ang mga pangyayaring naganap kay Alvin, at hindi niya maiwasang magkaroon ng malungkot na ekspresyon habang nagsasalita siya sa takot. 612. Wala yon. Iniunat ni Alvin ang kanyang kamay upang panasan ang dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, at pagkatapos ay umiling siya. Nang muli niyang tingnan ang sword concept fragment sa kamay ni Nympha, may bahagyang takot sa kanyang mga mata. Isang concept fragment lang ang direktang nagpasabog ng kanyang spiritual force sa dispersal.
Ang mabangis at matalas na aura na iyon ay halatang sword concept. At saka, isa pa itong advanced sword concept. Napabuntong hininga si Alvin. Sa kabutihang palad, pinoprotektahan lamang nito ang sarili nito ng katutubo. Kung hindi, natatakot ako na hindi lamang nito pasabugan ang aking espiritual na lakas para magkalat, mapinsala pa nito ang aking kaluluwa. Tinawag din ang isang advanced na konsepto bilang isang void transformation concept, at ang konsepto na kinokontrol ng isang eksperto sa void transformation stage na nagtataglay ng nakakagulat na lakas. Bukod dito, hindi pa banggitin ang lahat ng ito, nagsasalita lamang tungkol sa sword concept fragment na ito, ayon sa sinabi ng Sword Monarch na nag-iwan sa Sword Monarch's treasure na ito sa walang laman na transmission Jade Sleep kanina, itong concept fragment ay isang ikatlong antas ng advanced sword concept fragment. Ang ikatlong antas ng advanced sword concept fragment ay maihahambing sa lakas ng 400 sinaunang may sungay na dragon. Ang lakas ng 400 sinaunang may sungay na dragon, anong uri ng paniwala iyon? Kahit na ito ay isang ikasyam na antas ng void interpretation stage na martial artist at binabaliwala ang konsepto na naiintindihan ng martial artist, ang buong lakas ng mga martial artist ay maihahambing lamang sa lakas ng 120 sinaunang may sungay na dragon. Kahit na idagdag ang ikasyam na antas ng intermediate concept na katumbas ng lakas ng 100 sinaunang may sungay na dragon, ito ay magiging lakas lamang ng 220 sinaunang sungay na dragon. Ito ay kahit na sa lawak na kahit na ang isang ikasyam na antas ng void interpretation stage na martial artist na nakakaunawa sa unang antas ng advanced na konsepto ay magagawa lamang na gamitin ang lakas ng 320 sinaunang may sungay na dragon kapag ang mga sandata ng espiritu ay hindi pinansin. Para kay Alvin, na ang kasalukuyang lakas ay hindi kasing lakas ng 10 sinaunang may sungay na dragon ng ganap na sumabog, ang lakas ng 400 sinaunang sungay na dragon ay walang alinlangan na napakalaking bilang, at ang lahat ng lakas na ito ay nakapaloob sa maliit na concept fragment na ito. Kuya Alvin, narito. Casual na itinapon ni Nympha ang concept fragment sa kanyang kamay kay Alvin na parang nagtatapon siya ng basura. Ang concept fragment na ito ay walang silbi sa akin. Ang isang concept fragment ay maaasahan lamang ng isang martial artist na nakaunawa sa ganoong uri ng konsepto upang maunawaan ang isang mas mataas na antas ng konsepto. Katulad ng kasalukuyang Alvin, maliban na lang kung naiintindihan niya ang sword concept at kahit na ito ay first level elementary sword concept, kung hindi, ang concept fragment ay iiral lamang sa pangalan na nasa kanya. Ngunit hinawakan pa rin ni Alvin ang concept fragment sa kanyang kamay na para bang nakakuha siya ng isang mahalagang kayamanan. Anong biro? Kahit na ito ay isang void interpretation stage na martial artist o ilang eksperto sa void transformation stage, ang concept fragment na ito ay isang pag-iral na katulad ng isang mahalagang kayamanan. Kung ito ay aalisin, kahit na ito ay isang ikasyam na antas na eksperto sa void interpretation stage at maging ang ilang mga eksperto sa void transformation stage na nakauunawa sa sword concept ay hindi pa nakakamit ang ikatlong antas ng advanced sword concept ay lalaban hanggang kamatayan para dito. Kuya Alvin, dapat na tayong bumaba. Nabalik lang sa katinoan si Alvin nang marinig ang boses ni Nympha mula sa hagdan sa unahan. Itatabi ko muna. Matapos alisin ni Alvin ang sword concept fragment sa kanyang kamay, tumugon siya kay Nympha bago bumaba ng hagdan kasama siya. Sa sandaling ito, pilit na pinipigilan ni Alvin ang kanyang pakiramdam ng pananabik. Ang hagdanan ay napakahaba, at sa unahan nito ay madilim na ambon na nagpapalabo sa lahat ng nasa likod nito. Dumaan dito sina Alvin at Nympha, pababa ng hagdan hanggang sa tumapak sila sa patag na lupa at unti-unting nawala ang ambon sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, hu, ang mga alon ng alulong ng hangin ay biglang umalangaw-ngaw sa malayo. Hindi pa nagkaroon ng oras si Alvin para iangat ang kanyang ulo nang maramdaman niya ang mga alon ng malakas na hangin na umaatake sa kanya, at hinaypan nito ang mga damit sa kanyang katawan hanggang sa tumulo ang mga ito. Nang iangat ni Alvin ang kanyang ulo, nakita niya ang maraming ipoypo na walang tigil na umiikot na mabilis patungo sa kanya at kay Nympha.
Ang mga ipoypo ay nakaayos ng sunod-sunod habang pinupuno nila ang maluwang na yungib sa ikalawang antas na ito ng Sword Monarch's treasure, at ang mga ito ay kumikislap patungo kay Nympha at sa kanya. Ngayon ay may dalawang pagpipilian sina Alvin at Nympha. Alinman sa bumalik sa unang palapag o puwersahang tumawid. Hanggat sila ay naniningil sa pamamagitan ng mga ipoypong ito na nag-uugnay mula sa itaas hanggang sa ibaba ng yungib na para bang ito ay nakabuo ng isang nagtatanggol na hadlang, maaari silang magpatuloy sa paglipat ng mas malalim sa ikalawang antas. Ang gantimpala ng ikalawang antas ay tiyak na nasa dulo ng yungib. Nang palapit ng palapit ang hanay ng mga ipoypo, hinaipan nito si Alvin hanggang sa ang buong katawan niya ay parang lulutang. Ito ay hindi bababa sa ilang daang metro mula sa akin. Kung ito ay bahagyang mas malapit at hindi ba ako malilipad sa paglipad nito? Tumawa ng mapait si Alvin. Kuya Alvin, bilasan natin. Tinawag ni Nympha si Alvin bago siya tila nag-transform sa isang kidlat na kumikislap at sumugod patungo sa hanay ng mga ipoypo na tumawid. Whoosh! Sa isang kisap mata, si Nympha ay dumaan sa hanay ng mga ipoypo at nawala sa harap ng mga mata ni Alvin. Para kay Nympha, ang antas ng mga ipoypo na ito ay hindi nagdulot ng kaunting banta sa kanya. Huminga ng malalim si Alvin at umalis kasama niya. Ipoypo. Kasabay ng pagkislap ng figure ni Alvin, ang origin energy sa kanyang mga binti ay tumaas, at ang tunog ng hangin at kidlat ay umalangaw-ngaw sa halos parehong oras upang tumawid sa kalangitan. Whoosh! Tila nagbagong anyo si Alvin sa isang unos na bumangga sa buong hanay ng mga ipoypo na humampas patungo sa kanya. Sa ilang sandali, naramdaman ni Alvin ang isang malakas na puwersang humahadlang sa kanya sa pagsulong. Lalong lumakas ang obstructive force na ito. Unti-unti, ang bilis ni Alvin ay hindi maiwasang bumagal, at hindi sa ayaw niyang magpatuloy sa pagsulong, ngunit ito ay dahil ang hangin na humampas sa kanya mula sa unahan ay masyadong malakas. Ito ang kapangyarihan ng kalikasan. Si Alvin ay patuloy na nagpupumiglas pasulong, at mabilis siyang nabangga ng isang buong hanay ng mga ipoypo. Sa kabutihang palad, naitaguyod ni Alvin ang isang origin energy barrier sa oras upang protektahan ang kanyang katawan, kung hindi, sa sandaling ito, malamang na siya ay direktang tinadtad sa mga piraso. Gayunpaman, kahit na noon, ang kanyang origin energy barrier ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang lakas ng ipoypo ay sobrang lakas. Ang aking origin energy barrier ay higit na makakatagal para sa isa pang 5 paghinga ng oras. Bahagyang nabalisa si Alvin nang mapagtanto niya ito. Sa kanyang kasalukuyang bilis, ang paglusot sa sagabal ng mga ipoypo sa loob ng maikling 5 paghinga ng oras ay walang alinlangan na isang bagay na mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Ngayon, 2 na lang ang landas ko. Ang una, tumalikod at bumalik. Ang pangalawa, hilingin kay Nympha na tulungan ako. Huminga ng malalim si Alvin habang umiikot ang kanyang iniisip. Natural na ayaw niyang tumalikod at bumalik ng ganito. Ngunit upang hilingin kay Nympha na tulungan siya. Kahit na ito ay isang simpleng bagay lamang, ngunit hindi niya namamalayan, siya ay bahagyang ayaw na gawin ito. Hindi kailangan niyang hilingin kay Nympha na tulungan siya sa lahat ng bagay sa Sword Monarch's treasure. Kung wala si Nympha, hindi siya makakagalaw kahit isang pulgada. Sa unang antas ng Sword Monarch's treasure, kung hindi dahil sa pagpapahiram ni Nympha ng isang kamay, kung gayon kahit na madaanan ko ito, hindi ko makukuha ang sword concept fragment na iyon. Siya ay isang tao sa anumang paraan, at ang paghiling kay Alvin na umasa kay Nympha mula sa simula hanggang sa wakas ay isang bagay na hindi niya magawa. Hindi bababasa, hindi niya maibuka ang kanyang bibig at humingi ng tulong kay Nympha. Hindi niya magawang madaanan ang hadlang sa kanyang puso. Squeak squeak, ang matalim na sigaw na narinig ng kanyang tainga ay nagdulot kay Alvin na bumalik sa kanyang katinoan. Munting ginto, tiyak na dadalhin kita dito. Tiningnan ni Alvin ang maliit na gintong daga sa kanyang balikat, at ang kanyang tingin ay naging mas matatag. Noong nakaraan, kapag wala si Nympha sa tabi ko, hindi ba't naranasan ko ang lahat ng mag-isa?
Sa sandaling naisip niya ito, ang origin energy barrier sa ibabaw ng katawan ni Alvin ay dinurog ng Ipoipo, samantalang, ang buong katawan ni Alvin ay ganap na nalantad bago ang Ipoipo. Sisingilan. Tumingin si Alvin sa unahan sa buong hanay ng mga Ipoipo para malabong makita si Nympha na naghihintay sa kanya sa kabilang panig. Agad-agad, ang origin energy sa ilalim ng mga paa ni Alvin ay tumaas habang ang mga tunog ng hangin at kidlat na tumatagos sa tainga ay umalangaw-ngaw, at pagkatapos ay isang layer ng earth and yellow na enerhiya ang bumalot sa ibabaw ng kanyang katawan habang si Alvin ay umaarangkada na parang kanyan. Gayunpaman, ang presyon mula sa Ipoipo na tumakip sa kalangitan ay malakas pa ring sumabog sa katawan ni Alvin, na sumasabog sa kanya hanggang sa puntong lumitaw ang mga bitek sa earth and yellow na enerhiya sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang earth and yellow na enerhiya ay mismong ang defensive martial skill, Earth Dragon's Barrier, na mabilis na pinaandar ni Alvin. Ngunit elementary earth force lang ang naintindihan ni Alvin at ang lakas ng pagtatanggol ng Earth Dragon's Barrier ay napakahina, at sa isang kisap mata, ito ay nabasag ng hiwa ng Ipoipo. Lumakad ito sa yapak ng kanyang origin energy barrier. Ang malakas na hangin na tumatakip sa kalangitan ay dumaikit sa katawan ni Alvin, na naging sanhi ng pagyanig ng kanyang mga panloob na organo, at bahagyang hindi siya makahinga. Gaano man kalakas ang Ipoipo na ito, hangin pa rin ito. Hindi kaya ako, isang void initiation stage na martial artist na nakaintindi sa first level wind concept ay matatalo sa kamay ng whirlwind na ito. Ang puso ni Alvin ay napuno ng ayaw. Sa ibabaw ng kanyang katawan, ang mga hibla ng kulay asul na enerhiya ay walang tigil na umaakyat. Unang antas ng wind concept. Gayunpaman, ang unang antas na konsepto ng hangin ay hindi rin nakayanan ang presyon mula sa Ipoipo, at ito ay napigilan sa isang kisap mata. Nang makita niyang ang unang antas ng wind concept ay malapit ng masira, si Alvin sa halip ay kumalma. Ipoipo. Hangin. Bakit kailangan kong sampilan ito ng ulo? Isang flash ng inspirasyon ang lumitaw sa kanyang isipan, pagkatapos ay binawi ni Alvin ang kanyang unang antas na wind concept at ang kanyang buong katawan ay nasa loob ng Ipoipo nang maramdaman niya ang mabilis, mabangis, at walang hangganang puwersa ng banggaan mula rito. Unti-unti, tila nagkaroon si Alvin ng isang uri ng pangunawa, at naramdaman niya ang kanyang sarili na naging magaan na parang balahibo ng gansa, at para siyang nakabuo ng isang uri ng pangunawa sa Ipoipo. Gumalaw siya kasabay ng hangin, hinayaan ang Ipoipo na dalhin siya sa paglipad. Kuya Alvin. Samantala, si Nympha na nasa kabilang panig ay nagmamadaling umalis pagkatapos niyang hintayin si Alvin saglit at napansin na hindi pa rin dumarating si Alvin, at muli siyang dumaan sa Ipoipo. Nang handa na siyang tulungan si Alvin, nakita niya si Alvin na lumipad pataas kasama ng Ipoipo. Sa sandaling ito, nagkaroon pa siya ng maling akala na ang kanyang Kuya Alvin ay tila sumanib sa Ipoipo. Si Kuya Alvin ay napakataas ng kakayahan sa pag-unawa. Parang may naunawaan si Nympha. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, maraming figure ang bumaba sa hagdanan mula sa unang antas ng Sword Monarch's treasure upang makarating sa ikalawang antas. Ito ay tiyak na ang iba pang mga tao na pumasok sa Sword Monarch's treasure kasama nila. Kaagad, ang mga damit sa kanilang mga katawan ay lumipad sa hangin, at pagkatapos ay napansin nila ang buong hanay ng mga Ipoipo. May tao sa loob ng hangin. Sa ilang sandali, napansin ng isang taong may maunawang tingin ang kulay violet na figure na walang tigil na lumilipad kasama ng Ipoipo. Si Kuya Alvin. Gulat na bulalas ni Domang. Ikalawang antas na konsepto ng hangin. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang isang nasasabik na boses, at naakit nito ang atensyon ng lahat. Kasunod nito, nakita ng lahat na huminto si Alvin sa paggalaw sa loob ng Ipoipo, at gaano man siya tanggayan ng Ipoipo, hindi siya gumagalaw, na parang bundok. 613.
Pagkaraan ng maikling sandali, ang Ipoypo ay tila nawala ng layunin, at ganap nitong binaliwala si Alvin at direktang dumaan sa Alvin, samantalang, si Alvin ay lumutang sa hangin na ang paligid ng kanyang katawan ay napuno ng mga hibla ng kulay asher na enerhiya at isa pang dalawang sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay lumitaw sa itaas niya. Pangalawang antas ng konsepto ng hangin. Ang mga nakamit ni Alvin sa wind concept ay sumulong ng isang hakbang. Kapag sinabi at tapos na ang lahat, lahat ay salamat sa Ipoypo na ito. Napaisip si Alvin sa kanyang puso habang nakatingin sa Ipoypo na humahampas sa kabilang panig. Kasabay nito ay ang isang maliit na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang pambihirang tagumpay ng kanyang wind concept ay nangangahulugan din na ang kanyang lakas ay umunlad ng isang hakbang na mas mataas, at siya ay nagtataglay ng dagdag na lakas ng isang sinaunang may sungay na dragon. Big Brother Alvin, napakataas ng iyong kakayahan sa pag-unawa. Talagang naiintindihan mo ang ikalawang antas na konsepto ng hangin sa Ipoypo. Sa hindi malamang oras, dumating si Nympha sa tabi ni Alvin at napabuntong hininga siya sa paghanga. Tumawa ng mapait si Alvin. Kung hindi dahil wala siyang alternatibo, hindi siya gagawa ng isang bagay na ganap na lampas sa kanya at pilit na isasama sa Ipoypo at gagamitin ito upang maunawaan ang konsepto ng hangin. Ang mga panganib ng paggawa nito ay masyadong malaki. Siyempre, hindi niya piniling gawin iyon ng walang layunin. Dahil alam niya na kapag nakatagpo na talaga siya ng panganib, tiyak na tutulong si Nympha. Ito ay tiyak na dahil dito na siya ay pinili upang pumunta sa lahat ng out. Kung hindi, hindi siya pupunta sa lawak ng pagsusugal sa kanyang buhay. Bagamat hindi siya handang umasa kay Nympha, ngunit nang magkaroon talaga ng panganib sa kanyang buhay, hindi siya mapakali sa lahat ng iyon. Whoosh! Biglang, narinig ni Alvin ang isang alon ng hangin na umuungol mula sa kanyang likuran. Kasunod nito, isang figure ang nanguna sa pagkislap patungo sa harap ng yungib sa buong galit. Tumingin ng mabuti si Alvin at nakilala ang taong ito. Iyon mismo ang matanda na nakadamit ng asher, si Elder Hu. Kasalukuyan, si Elder Hu ay tumatakbo mula sa malayo nang biglang, ang mga alon ng nakakapasong aura ay dumaan mula sa malayo. Iyan ay sunog. Naghihigpit ang mga mag-aaral ni Alvin habang nakatingin siya sa apoy na tumatakip sa kalangitan habang sila ay umaatake. Ang mga apoy na ito ay malinaw na lumitaw mula sa manipis na hangin. Mukhang maraming inscription formation sa second level na ito. Kumikislap ang magagandang mata ni Nympha habang nagsasalita siya. Napabuntong hininga si Alvin, at pagkatapos ay dumilat ang kanyang mga mata habang mabilis na nag-flash sa kanyang isipan ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Kaagad, nakakuha siya ng isang tiyak na antas ng pangunawa patungo sa inscription formation na nagpalapot sa Ipoypo at ng apoy na tumatakip sa kalangitan. Mukhang nakabisado na ng Martial Monarch na iyon ang maraming inscription formation. Napabuntong hininga si Alvin. Kuya Alvin, punta tayo. Nang makita ni Nympha ang malayong Elder Hu na dumaan sa apoy na tumakip sa kalangitan at nawala sa likod ng apoy, siya ay agad na nabalisa, at hinawakan niya ang kamay ni Alvin habang siya ay kumikislap, samantalang, si Alvin ay maaaring kinaladkad lamang ni Nympha. Nang malapit na sila sa apoy, naramdaman ni Alvin ang pag-init ng kanyang buong katawan, at ang kanyang noo ay hindi maiwasan ang pawis na parang ulan. Yelo. Sa sandaling ito, malinaw na narinig ang boses ni Nympha. Agad, ang napakalamig na malamig na aura na lumabas sa manipis na hangin ay nagpalamig kay Alvin hanggang sa puntong hindi niya maiwasang manginig, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na parang nahulog siya sa dalawang magkaibang mundo ng apoy at yelo. Pansamantalang pinigilan ng nagyayelong malamig na aura ang apoy na tumatakip sa kalangitan. Sa pagbubukas ng daan ni Nympha, madaling dumaan si Alvin sa apoy na tumatakip sa kalangitan. Sa kasalukuyan, sa gitna ng mga puwersa ng kalikasan, ang hangin at apoy ay lumitaw. Pagkatapos ay magiging tubig, kidlat, at lupa. Ako ay talagang isang jinx. Kasabay ng pag-ungol ni Alvin sa kanyang sarili, malinaw niyang nakita ang tubig na bumubulusok at umaalon patungo sa kanila.
Ang tubig na ito ay tila marahas na alon mula sa karagatan, at ang bilis nito ay napakabilis. Kung titingnan mula sa malayo, sunod-sunod na patong ng nakagugulat na mga alon ang bumungad sa kanila. Kahit na pinaghiwalay ng napakalayong distansya, malinaw pa ring naramdaman ni Alvin ang napakalakas na pressure na dumampi. Bang! 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 Ang bilis ng marahas na alon ay lumakas ng pabilis, at dumating ito sa malapit na Alvin at Nympha pagkatapos ng maikling sandali. Sa tuwing hahampasin ng malakas ang mga alon mula sa itaas, walang lugar sa yungib na hindi nahawakan nito. Kaya bago ang marahas na alon na ito, kahit na ang void prying stage ay mahihirapang lumipad at umiwas dito. Pakipot. Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Nympha. Kasunod nito, nakita ni Alvin na kasama ng kamay ni Nympha na dahan-daang itinaas, isang malakas na hangin na nagyayelong lamig hanggang sa sukdulan ang tanggayan patungo sa marahas na hanging umiihip habang lumilipat sila, at ang hangin ay ganap na nagyelo sa mga alon. Ang marahas na alon na umaalon pa rin kanina ay ganap na tumahimik ngayon. Sa mas tiyak na pagsasalita, ito ay na-freeze ni Nympha. Ang yelo ay gawa sa tubig at mas malamig kaysa sa tubig. Matagal nang nalampasan ng yelo ang tubig. Habang pinagmamasdan niya ang eksenang nasa harapan niya, hindi maiwasang lumabas sa kanyang puso ang kaisipang ito. Tara na, Kuya Alvin. Muling iniunat ni Nympha ang kanyang maselang kamay upang hawakan ang kamay ni Alvin, at pagkatapos ay dinala niya si Alvin upang tapakan ang makapal na yelo na napakakapal at magpatuloy sa paglalakad. Bang! 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 Pagkatapos nilang makapasa sa pagsubok ng tubig, sina Alvin at Nympha ay nakarinig ng mga alon ng kulog mula sa malayo. Ito ay isang kidlat na kapigatian. Tumingin si Nympha sa malayo habang nagsasalita siya ng may bahagyang pagtataka. Tumingin si Alvin. Sa di kalayuan, isang figure ang nakatayo sa langit, at kinalaban niya ang langit na kapigatian, na tumakip sa kalangitan habang ito ay tumaangay. Ang heavenly tribulation na ito ay mukhang walang pinagkaiba sa heavenly tribulation na naranasan ni Alvin noong siya ay nakapasok sa void prying stage. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng kapal, ang mga kidlat na ito ay mas nakakatakot. Si Elder Hu na nasa harapan mismo ay dumaan sa heavenly tribulation sa buong daan, at unti-unti siyang naglaho sa likod ng mga kidlat na tumatakip sa kalangitan at bumaba na parang ulan upang magpatuloy sa pagtungo sa kailaliman ng yungib. Kasunod nito, sinundan siya nina Alvin at Nympha. Ang heavenly tribulation na tumakip sa kalangitan ay labis na nakakatakot, at kung hindi dahil sa tulong ni Nympha, kahit na si Alvin ay nalampasan ito. Nasaktan sana siya ng husto. Hangin, apoy, tubig, kidlat. Naranasan na natin ang 4 na uri ng natural na enerhiya. Mukhang malaki ang posibilidad na susunod na ang enerhiya ng Earth. Napaisip si Alvin pagkatapos nilang madaanan ang lugar na natatakpan ng kidlat. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama ang hula ni Alvin. Eksaktong enerhiya ng Earth ang sumunod na lumitaw. Ang malayong lupa ay biglang nagsimulang yumanig, at tila ang lupa ay yumanig ng matindi. Ang lupa ay bumuka sa lahat ng direksyon na tila ito ay naging isang napakalaking sapot ng gagamba, samantalang ang mga bitik na parang sapot ng gagamba ay walang tigil na paglaki, at sa isang kisap mata, ito ay nabuo sa maraming nakakatakot na bangin. Hindi lang iyon, may napakalaking mga gumugulong na bato na tumatakip sa kalangitan habang sila ay tumatawid mula sa malayo, at naging sanhi ito ng pagyanig sa buong kuweba na parang dumating na ang apocalypse. Sa kasalukuyan, maging si Elder Hu ay nasa medyo nalulungkot na kalagayan. Ang mga gumugulong na batong iyon ay tila napakatigas. Kahit na-atakehin ito ni Elder Hu, mahirap itong basagin, at maaari lamang siyang umasa sa bilis ng kanyang diskarte sa paggalaw para makaiwas. Whoosh! Hinawakan ni Nympha ang kamay ni Alvin habang pinangungunahan niya ang daan upang madaling makaiwas sa maraming gumugulong na bato bago lampasan si Elder Hu. Ngayong lumitaw na ang enerhiya ng Earth. Hindi naman yelo ang susunod, di ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin habang iniisip niya ang sarili. Kung ito ay yelo, kung gayon kasama si Nympha sa kanyang tabi, hindi siya natatakot dito. Ngunit ang iba ay malamang natamaan ng kamalasan.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagkatotoo ang iniisip ni Alvin. Matapos nilang madaanan ang lugar na nababalot ng enerhiya ng lupa, ang lugar ng kuweba sa unahan nila ay hindi na nag-activate ng inscription formation, at ito ay ganap na mapayapa. Kasama sina Alvin at Nympha na patuloy na pasulong, isang pagliko ang lumitaw sa unahan, samantalang, sa likod ng kurba na iyon, isang batong plataporma ang lumitaw sa harap ng mga mata nina Alvin at Nympha. Ang stone platform na ito ay may isang jade slip na nakalagay dito. Ngunit, ang atensyon nina Alvin at Nympha ay wala sa jade slip na nasa stone platform ngayon. Ang kanilang mga tingin ay iginuhit ng 10 hagdan sa likod ng stone platform. Sa harap ng mga hagdanan na ito ay isang maliit na platapormang bato, at sa bawat isa sa mga platapormang ito ay isang napakagandang kahon. Ang bato ay hindi nadumisan ng kaunting alikabok, at tila ito ay hindi produkto ng parehong panahon ng kahon na nakita nina Alvin at Nympha sa unang antas. Isa pang inscription na pagbuo. Nang ang espiritual na puwersa ni Alvin ay tanggihan at lumapit sa 10 hagdanan na ipinamahagi sa paligid, napansin niyang may mali sa unang posibleng sandali. Sa paligid ng mga hagdan na ito ay bawat isa ay isang inscription formation na bumabalot sa tuktok nito. Ang mga pormasayo ng inscription na ito ay naitala sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, at bagamat wala silang anumang lakas ng opens iba, mayroon itong paghihigpit na pinapayagan lamang ang pagpasok ngunit hindi ang paglabas. Sa madaling salita, maaaring piliin ng sinuman na pumasok sa isa sa mga pormasayon ng inscription at madaling pumasok ng walang kaunting pile, ngunit kung gusto ng isa na lumabas, halos imposible ito. Maliban na lang kung ang tao ay nagtataglay ng lakas na mas kakilakilabot kaysa sa pag-iral na nag-set up ng mga inscription na ito. Ang taong nag-set up ng inscription formations na ito ay walang alinlangan ang martial monarch na nag-iwan sa Sword Monarch's treasure na ito. Hindi pa banggitin si Alvin at ang grupo ng mga tao sa likod niya, kung gayon kahit na si Nympha iyon, ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa sa isang martial monarch stage expert. Kuya Alvin. Nagulat pa rin si Alvin nang marinig na ang boses ni Nympha, at naglalaman ito ng kaaya-ayang sorpresa. Biglang dumating si Nympha sa malapit na stone platform, at kinuha niya ang jade slip sa ibabaw nito. Ito ay isang voice transmission jade slip. Matapos lapitan ni Alvin si Nympha, nakilala niya ang jade slip. Ano ang nakarecord sa jade slip na iyon? Nagtataka na tanong ni Alvin. Kuya Alvin, mas mabuti kung ikaw mismo ang makinig dito. Ipinasa ni Nympha ang jade slip kay Alvin. Iniunat ni Alvin ang kanyang kamay upang tanggapin ito, at pagkatapos ay pinagsama niya ang kanyang origin energy sa loob, na naging sanhi ng isang malinaw na boses na pumasok sa kanyang mga tainga. Kahit na sino man iyon, hanggat nakapasok ka sa ikalawang antas ng aking manang libingan at nalampasan mo ang mga pagsubok ng 5 dakilang puwersa ng kalikasan, talagang mahirap itong lampasan. May kabuuang 10 hagdanan sa unahan mo, at sa palagay ko ay nakita mo na sila. Ang 10 hagdan na ito at ang kahon sa maliit na platapormang bato sa tabi ng mga ito ay may magkatulad na inscription formasayon na bumabalot sa kanila. Kapag napili mong pumasok sa isa sa mga hagdanan, hindi mo na ito maiiwan at maaari ka na lamang maglakad pababa sa landas na iyon. Sa loob ng bawat kahon sa maliit na platapormang bato sa gilid ay isang concept fragment. Ang concept fragment na ito ay binubuo ng kabuoang 5 uri, at mayroong 2 sa bawat isa. Ang mga concept fragment na ito ay tumutugma sa 5 puwersa ng kalikasan na naranasan ninyong lahat kanina. 614. Sa 10 concept fragment, mayroong 2 wind concept fragment, 2 fire concept fragment, 2 lightning concept fragment, 2 water concept fragment, at 2 earth concept fragment. Nalaman ni Alvin kung ano ang nasa loob ng maliit na kahon sa maliit na platapormang bato bago ang 10 hagdanan mula sa voice transmission jade slip. Kasunod nito, ang boses ay patuloy na tumunog mula sa jade slip. Mula kaliwa pa kanan, ang 10 concept fragment ay ayon sa pagkakabanggit ay wind concept fragment, fire concept fragment, lightning concept fragment. Ang mga salita sa jade slip ay naglalarawan sa pamamahagi ng concept fragment.
Sa 10 concept fragment, ang pinakamasama ay ang unang antas ng advanced na mga fragment ng konsepto at ang pinakamaganda ay ang ika-6 na antas ng advanced na mga fragment ng konsepto. Anong antas ng concept fragment ang makukuha mo ay depende sa iyong sariling swerte. Ang boses sa Jade Sleep ay halos ipinaliwanag din ang mga antas ng 10 concept fragment. Ang pinakamataas na antas ay ang ika-6 na antas ng advanced na konsepto fragment. Isang ika-6 na antas ng advanced na konsepto fragment, anong uri ng paniwala iyon? Hindi banggitin ang anupaman at nagsasalita lamang tungkol sa sword concept fragment na nasa pag-aari ni Alvin mula sa unang antas. Ang sword concept fragment na iyon ay isang ikatlong antas ng advanced concept fragment, at ang konseptong nakapaloob dito ay maihahambing sa lakas ng 400 sinaunang may sungay na dragon, samantalang, ang ika-6 na antas ng advanced na concept fragment ay mas nakakatakot sa loob nito 0 bilang ang kakila-kilabot na konsepto sa loob ng sinaunang 00 bilang ang konseptong nakapaloob sa loob nito. Mga dragon na may sungay. Ito ay mas mahusay kaysa sa sword concept fragment na iyon. Ang My Inheritance Tomb ay may kabuoang 3 antas. Ang ikatlong antas na ibababa mo mula rito hanggang sa huling antas. Ito ay nagbabago ng hindi mahuhulaan, at ang pagsubok ay iba ayon sa paglilinang ng isang tao. Ang bawat hagdanan ay pinahihintulutan lamang ng isang tao na makapasok. At saka, kapag may pumasok sa inscription formation, ang inscription formation ay sasailalim sa pagbabago at hindi papayagan ang mga tao na pumasok at umalis. Ang taong pumasok sa inscription formation at nakakuha ng concept fragment ay may iisang landas lamang, iyon ay, magpatuloy patungo sa pagsubok sa ikatlong antas. Ang labasan ay nasa ikatlong antas, at bukod pa doon, ang mga gantimpala ng mga pagsubok sa ikatlong antas ay ang pinakamahusay. Biglang huminto ang boses. Naintindihan na ni Alvin ngayon. Ang Sword Monarch's Treasure ay tila ang inheritance tomb ng Martial Monarch, at mayroon itong kabuoang 3 antas. Ang mga pagsubok sa ikatlong antas ay nakadepende sa paglilinang ng taong papasok dito, at bawat hagdanan na patungo sa ikatlong antas ay maaari lamang magpapasok ng isang tao. Tinitigan ni Alvin ang 10 hagdan sa harap niya, at kumislap ang kanyang mga mata. Sa madaling salita, sa ating lahat, ang 10 tao lang na unang pumasok sa ikatlong antas ang maaaring sumailalim sa mga pagsubok sa ikatlong antas. Ang mga taong darating mamaya ay mawawalan ng pagkakataon. Nang mag-isip siya hanggang dito, medyo naiinip si Alvin. Kuya Alvin, mukhang kailangan na nating maghiwalay dito. Alin sa 5 concept fragment ng kalikasan ang handa mong piliin? Tumingin si Nymphe kay Alvin at nagtanong. Si Alvin ay hindi nag-alinlangan kahit kay Titing. Ang fragment ng konsepto ng hangin. Bagamat si Alvin mismo ay naunawaan ng hangin, kidlat, at lupa, naunawaan lamang niya ang pangalawang antas ng elementarya na konsepto sa hangin. Ang kidlat ay isa lamang advanced force. Ang earth ay isa lamang elementary force. Kapag nakuha na niya ang wind concept fragment na pinili niya, mas mauunawaan ni Alvin ang wind concept sa unang posibleng sandali sa pamamagitan ng pag-asa dito. Sa tulong ng wind concept fragment, at kasama ng sariling kakayahan ni Alvin sa pag-unawa na hindi masama, ang kanyang pagsulong sa wind concept ay uusad ng mabilis. Big Brother Alvin, alin sa 2 wind concept fragment ang balak mong piliin? Maaaring hindi pareho ang level ng 2 concept fragment na ito. Tanong ni Nymphe. Kahit sino sa kanila. Nagkibit balikat si Alvin at casual na sumagot. Sa kasalukuyan, ang mga tao sa likod ay hindi pa dumarating, at malayang makakapili si Alvin. Ngunit bukod sa pagpili para sa kanyang sarili, hindi nakalimutan ni Alvin ang maliit na gintong daga. Little Gold, nakikita mo ba ang 10 kahon na iyon? Sa loob nito ay nagsalita si Alvin ng salita sa bawat salita upang sabihin sa Little Gold ang tungkol sa kalaliman ng 10 kahon na iyon. Dalawang lightning concept fragment. Nagningning ang mga mata ni Little Gold habang nagsasalita sa boses ng isang bata. May mga talaan tungkol sa concept fragment sa aking mga minanang alaala. Iyon ay isang lubhang kakila-kilabot na bagay. Munting ginto, pumili ng lightning concept fragment at pagkatapos ay pumasok sa hagdanan.
Naniniwala ako na tiyak na malalampasan mo ng maayos ang mga pagsubok sa ikatlong antas gamit ang iyong lakas at makakuha ng maraming gantimpala. Hinikayat ni Alvin ang maliit na gintong daga. Squeak squeak. Agad? Ang munting gintong daga ay tuwang-tuwa na sumigaw, at pagkatapos ay nagsalita sa boses ng isang bata. Kuya Alvin, hindi kita bibiguin. Yung dalawa ay lightning concept fragment, pumili ka ng isa. Itinuro ni Alvin ang mga kahon kung saan matatagpuan ang dalawang lightning concept fragment habang kinakausap niya ang maliit na gintong daga. Tumili. Sumigaw ang maliit na gintong mouse bago nag-transform sa isang kidlat na direktang kumikislap patungo sa kahon na naglalaman ng lightning concept fragment sa kanan. Kasama ng maliit na gintong daga ang pagbukas ng kahon, isang fragment na kulay violet ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi nang ahas si Alvin na siyasatin ito gamit ang kanyang espiritual na lakas. Maaari lamang niyang sundan ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor para makita kung may iba pang paraan para malaman kung anong antas ito ng concept fragment. Ika-6 na antas ng concept fragment. Hindi pa bumabalik sa katinoan si Alvin nang si Nympha na nakatayo sa tabi niya ay napasigaw na sa gulat. Mayroon lamang mga advanced na concept fragment, at ito ay isang bagay na tanging isang eksperto sa void transformation stage lang ang makakapag-condense sa anyo. Kaya, nang sabihin ni Nympha na ang kulay violet na fragment sa kamay ng maliit na gintong mouse ay isang ika-6 na antas ng concept fragment, ito ay walang alinlangan na ika-6 na antas ng advanced na concept fragment. 6th level advanced lightning concept fragment. Natigilan ang ekspresyon ni Alvin dahil hindi niya inaasahan na napakabuti ng maliit na gintong daga na pumili ng concept fragment na may pinakamataas na antas sa gitna ng 10. Kampante na sumigaw si Little Gold nang marinig niya ang boses ni Nympha, at pagkatapos ay umarangkada siya patungo sa hagdanan. Kuya Alvin, Kuya Nympha, mauna na ako. Bago tuluyang nawala ang figure ng maliit na gintong daga sa hagdanan, ang kanyang parang bata na boses ay umalangaw-ngaw mula sa malayo upang pumasok sa mga tainga ni na Alvin at Nympha. Ang batang ito. Umiling si Alvin at ngumiti, samantalang, ngumiti rin si Nympha. Hindi masama ang swerte ni Little Gold. I wonder how is Little Black and Little White's luck. Itinaas ni Nympha ang kanyang kamay at pinayagang lumabas ang dalawang maliliit na sawa. Little Black, Little White. Narinig ba ninyong dalawa ang sinabi ni Kuya Alvin kay Little Gold? Tiningnan ni Nympha ang dalawang maliliit na sawa na bahagyang nagliliyab sa pananabik at nagtanong na may bahagyang ngiti. His, ang dalawang maliliit na sawa ay nag-flick ng kanilang mga dila habang sila ay tumango. Sa sandaling ito, sinusukat ng kanilang mga tingin ang iba pang 9 na kahon na hindi pa nabubuksan, at halatang naaakit sila sa mga concept fragment sa loob ng mga kahon. Little Black, naintindihan mo na ang wind concept, at Little White, naintindihan mo na ang fire concept. Ang dalawang kahon na iyon ay naglalaman ng wind concept fragment, at ang dalawang kahon na iyon ay naglalaman ng fire concept fragment. Ginabayan ni Nympha ang dalawang maliliit na sawa. His, nagmamadaling tumango ang dalawang maliliit na sawa nang marinig nila ito. Kuya, pupunta na ako. Kuya, mauuna na ako at si Little Black. Bago ang Little Black at Little White ay nag-transform sa isang itim na bolt at isang puting kidlat na kumislap, hindi nila nakalimutang magpadala ng voice transmission para ipaalam kay Alvin, at ito ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin na magpakita ng bahagyang ngiti. Pagkaraan ng maikling sandali, binawi ni Little Black ang isang azure color na fragment mula sa isang kahon. 3rd level advanced wind concept fragment. Ngayon, sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, si Alvin na nauunawaan kung paano makilala ang antas ng isang concept fragment mula sa panlabas na anyo ay nakilala ang antas ng concept fragment Little Black na hawak sa kanyang bibig sa isang sulyap. Samantala, sumigaw si Nympha sa mahinang boses. Napayuko at nawala ng gana ang ulo ni Little Black nang marinig niya ito. Lagi niyang kinukuha ang maliit na gintong daga para maging kalaban. Ngayon, ang kanyang kalaban ay nakakuha ng ika-6 na antas ng advanced na konsepto fragment, samantalang, sa halip ay nakakuha siya ng ika-3 antas ng advanced na konsepto fragment.
Nagdulot ito ng labis na pagkadismaya sa kanya. Little Black, ang ikatlong antas ng Advanced Concept Fragment ay napakahusay. Pumunta sa ikatlong antas. Nakangiti si Alvin habang umaaliw. Gaya nga ng kasabihan, hindi kailanman kontento ang puso ng isang tao, at tila hindi basta-basta binibigkas ang mga salitang ito. His, bahagyang tumango ang maliit na itim na sawa at hindi nakalimutang sumulyap kay Nympha bago hindi kusang loob na kumislap sa hagdanan at naglaho sa harap ng mga mata nina Alvin at Nympha. Samantala, ang maliit na puting sawa ay inalis din ang kanyang Fire Concept Fragment. Ikaapat na antas ng Advanced na Concept Fragment. Si Nympha ay sumigaw muli sa mahinang boses. Bago sumigaw si Nympha, nakita na ni Alvin ang antas ng Fire Concept Fragment na hawak ng maliit na puting daga sa kanyang bibig, kaya hindi na siya nagulat. Naningkit ang mga mata ng maliit na puting daga nang marinig niya ito, at tila natuwa siya ng bahagya. Marahil, natuwa siya na nalampasan niya ang maliit na itim na sawa. Kasunod nito, pumasok din sa hagdan ang maliit na puting sawa. Sa ilang sandali, ang tatlong maliliit na kasama ay pumili ng kanilang sariling landas at pumasok sa ikatlong antas. Inukupan nila ang tatlo sa mga posisyon upang makapasok sa ikatlong antas ng Sword Monarch's Treasure. May natitira pang 7 posisyon. Nympha, aling concept fragment ang balak mong piliin? Tumingin si Alvin kay Nympha habang nagtatanong siya. Napakalalim ng mga natamo ni Nympha sa Ice Concept, at nasaksihan niya ito ng sarili niyang mga mata sa maraming pagkakataon, ngunit sa mga concept fragment na nauna sa kanila, bagamat mayroong 5 uri, ang Ice Concept ay hindi kabilang sa mga uri na iyon. Balak kong piliin ang Earth Concept Fragment. Ngumiti si Nympha. Tumango si Alvin. Ang Earth Concept Fragment ay hindi masama. Sa mga konsepto ng kalikasan, kung ang Earth Concept ay ginamit habang umaasa sa lupa upang kumuha ng suporta mula sa enerhiya ng lupa, ito ay higit na nahihigitin sa iba pang mga konsepto ng kalikasan. Kung tungkol kay Alvin, ang pagpili ni Nympha ay napakamakatwiran. Swoosh! Sa sandaling ito, isang figure na parang hangin ang lumipad upang lumitaw sa mga mata nina Alvin at Nympha. Itong matandang lalaki na naman. Nakakunot ang noo ni Alvin habang nakatingin sa matanda. Ang matandang lalaki mismo ay ang Asher na nakadamit na matandang sumama kay Domang, Elder Hu. Sa kasalukuyan, kinuha ni Elder Hu ang voice transmission Jade Sleep sa stone platform, at mabilis niyang naunawaan ang eksena bago ang kanyang sarili at ang mga patakaran ng ikatlong antas ng Sword Monarch's Treasure. 3 concept fragment ang kulang. Kumpara sa sinabi sa Jade Sleep, isang lightning concept fragment, isang wind concept fragment, at isang fire concept fragment ang nawala. Tumaas ang mga kilay ni Elder Hu, pagkatapos ay kumislap ang origin energy sa ilalim ng kanyang mga paa habang siya ay lumipad palabas na may balak na piliin ang concept fragment na tumutugma sa konseptong naintindihan niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.